Sa bayan ng San Islao, kilala ang pamilyang Gonzales dahil na rin sa kabutihang loob ng alkalde na si Danny Gonzales or mas kilala sa pangalang Mayor Dan na ama ni Dayline. Matulungin ito sa mga mahihirap kaya nga malapit ito sa puso ng mga tao. Marami itong kaaway sa politiko at kabi-kabila ang death threats na natatanggap bagaman hindi iyon kinatatakutan ng alkalde. Mas mahalaga rito ang tungkulin niya sa bayan. Kaibahan naman iyon sa tubong Maynila na si Dayline. Isang araw, umuwi ang alkalde sa Maynila dahil may mga aasikasuhin. Pero may tao na palang nakaabang para barilin ng alkalde. Kalaban ito ng kabilang partido na matagal nang nais patayin ng mayor. Sakto na mga dalagang si Serena ay galing sa probinsya ng Cebu at nagbabaka sakaling makahanap ng trabaho sa Maynila kahit ba maid lang. At nagkataon na napadpad ito sa bahay ng alkalde. Napatigil ito nang may nakitang lalaki nakasuot ng bonet, nakakubli sa poste malapit sa gate at may hawak na baril. Ngayon, nakatutok na iyon sa lalaking palabas ng sasakyan. Halatang may masamang binabalak, kaya ganoon na lang ang takot ni Serena na baka anong masamang mangyari sa tao. Hindi nagdalawang isip pa ang dalaga na agad pumulot ng malaking bato at ipinukuli yun sa ulo ng lalaking may hawak ng baril at nagsisisigaw. Mukhang napuruhan ito at nawalan ng malay. Nabitiwan ng lalaki ang baril nang bumulaga ito sa semento. Dahil sa kanyang sigaw, ay naagaw niya ang pansin ng mga bodyguard ng mayor. Mabilis na lumapit sa dalaga ang mga ito at ang iba'y agad pinulot ang lalaking tulog at ang isa ngayon, ini-interview siya. Habang ang alkalde ay natigilan pagkakita sa dalagang nagligtas sa kanyang buhay. Tila bumalik sa pagkabata ang edad nito at na-inlove sa napaka-inosente at maalindog na dalaga. Inutusan nito ang bodyguard na papasukin sa loob ng mansyon at bigyan ng pagkain, pera, maging damit at kung ano pa. Basta lahat ng kailangan nito, hindi bilang pagtanaw ng utang na loob, kundi dahil sa kakaibang naramdaman bigla para sa babae. Ho? Para sa akin lahat to? Hindi makapaniwalang tanong ni Serena sa lalaking nasa kanyang harapan at maraming pagkain na in-order ni Joaquin, isa sa mga bodyguard ng alkalde. Para sa'yo lahat yan. At heto, isuot mo yan pagkatapos mong kumain at naghihintay sa'yo si Mayor sa kanyang opisina. Sabi nitong ipinatong ang malaking paper bag sa mesa bago binalingan ng katulong na nakatayo sa tabi ni Serena. Si Manang Selma nang bahala sa'yo. Sabi pang muli at walang paalam na tumalikod. Natatakam namang tumingin si Serena sa mga pagkaing nasa hapag bago sinulyapan si Manang Selma. Sa totoo lang wala pa siyang kain at dahil mahirap ang kanilang pamilya, hindi pa niya natitikman ang masasarap na putahing nakahain sa ibabaw ng mesa. Manang, sabayan niyo na po ako. Alok niya sa may edad na babae na nakamasid lamang sa kanya. Ngumiti ito. Salamat ma'am, pero ipinagbabawal sa aming mga katulong na sumabay sa bisita. Naku, hindi po ako bisita ni sir. Katunayan, nag-a-apply akong katulong. Manang Selma, boses mula sa sala patungong kusina ang nagpatigil sa ano pa mang sasabihin ni Serena at napatingin din ito sa pinagmulan ng boses. Ilang sandali lang, lumitaw sa komedor ang matangkad, moreno at maskuladong lalaki. May hawak pang helmet at may benda sa gilid ng kilay. Bumaba ang kanyang tingin sa matangkad na lalaking napatigil din pagkakita sa kanya. Kahit na hindi niya nakikita ang mga mata nito dahil sa suot na dark shade, ramdam niyang sa kanya ito nakatingin. Nakasuot ito ng makapal na sapatos na tila pang sundalo at sa tindig ng lalaki at sa laki ng braso nito, pakiramdam ni Serena kaya siyang buhatin ito gamit lang ang isang braso. Maya-maya ay tumikhim ito. Naglakbay na pala ang mga mata niya. Sa matagal nitong pagkakatitig, tinanggal nito ang suot na shade. Gumuhit ang manipis ng ngiti sa labi bago humakbang palapit sa kanya na parang isang modelo. Mas lalo ata siyang napatulala. Grabe ang gwapo niya. Napalunok si Serena nang kumabog bigla ang kanyang dibdib. Hi Miss Beautiful, I'm Dylan. And you are? Naglahad ito ng kamay sa kanya habang nanatili ang isang simpatikong ngiti sa labi. Hindi presko ang dating nito sa kanya. Basta may kung ano sa lalaking ito na ikinabalisa niya. Kaya natameme si Serena habang nakatitig lang kay Dylan.
Sir, siya si Serena. Bisita siya ng dad mo. Si Manang Selma ang nagsalita. Napapangiti ito sa ayos ng dalawa. Nandito si Dad? Kunot noon na bumaling si Dylan kay Manang. Bihira kasi itong umuwi ng Maynila. Himala at naligaw. Oo, kadarating lang. Ang mabuti pa, sabayan mo na si Serena sa pagkain. Kumuha ng plato si Manang at inabot ang mga dalang gamit ni Dylan para umupo na ito. Ngunit tumanggi ang binata. Magbibihis lang ako, Manang. Nakakahiya sa bisita. Serena, I'll be right back. Tila nagbibiro itong nag-flying kiss bago tumalikod. Kung bakit, tila kinilig naman si Serena. Ngayon lang ata siya nagkaroon ng dating sa isang lalaki, basta hindi niya mapigilang humanga rito. Bukod sa kagwapuhan ng lalaki, ay para bang napakasarap nitong kausap at kasama. Mabilis niyang sinaway ang kirengkeng na utak. Naalala niyang sinabi ng kanyang ina. Ibang lalaki sa Maynila kumpara sa probinsya, kaya wag siyang magtitiwala. Magandang araw, sir. Kiming bati ni Serena nang pumasok sa opisina ni Mayor matapos kumain at magbihis. Nag-iba bigla ang kanyang itsura sa mamahaling suot na damit na ibinigay sa kanya ni Joaquin. Talagang bumagay iyon sa kanya. Litaw ang saktong laki ng harapan sa hapit na damit, maging ang balingkinitang bewang at makurbang balakang. Makikita rin ang mabibilog niyang hita na bagaman hindi kaputian ay walang issue. Nag-angat ang mayor ng paningin at matagal tumitig kay Serena na nasisiyahan. Napakaganda lalo ng dalaga. Maupo ka, Serena. Inilahad ng lalaki ang silyang katapat nito. Maingat namang umupo si Serena. Nakamata lang siya sa lalaki na sa tansya niya nasa 40 ang edad o higit pa. Pero dahil mayaman ay matikas pa rin ito at bata sa edad. Hawig na hawig ito kay Dylan. Sa matagal na pagkakatitig ni Serena ay napangiti si Mayor. Ngayon lang siya na-conscious uli. Since siniligtas mo ko kanina, naisip kong tulungan ka, Serena. Hindi lang trabaho, kundi lahat. Financial, education. Ibibigay ko sa iyo lahat. Sagot ko na pangangailangan ng buo mong pamilya sa isang kondisyon. Tuloy-tuloy na saad ng Mayor. Ano pong kondisyon, sir? Tanong ni Serena na bahagyang nailang. Marry me. Walang gatol na saad nito, kaya naman nanlaki ang mata ni Serena. Nang marinig iyon ni Serena, ay napatayo siya. Naku sir, ang hanap ko po dito ay trabaho hindi asawa. Prangkang sabi ni Serena. Sa isip niya ay hindi magpapakasal sa isang lalaki nang dahil lang sa pera. Kaya niyang kitain iyon sa malinis na paraan at kung sakali mang magpapakasal, ang nais niya ay doon sa lalaking mahal siya at mahal niya. Mahinang tumawa ang mayor. Hindi mo na kailangan magtrabaho dahil ibibigay ko ang lahat sa iyo, Serena. Alam kong nabibigla ka lang. Okay, I'll give you time to think of it. Nakangiting sabi ng mayor. Manatili ka rito bilang bisita ko. Hinihingal si Serena nang lumabas sa opisina ni Mayor dahil sa malakas na kaba. Anong gagawin niya? Umalis na lang kaya siya? Pero kailangan niya ng trabaho. Hay, sa malalim na pag-iisip, hindi niya namalayang nasa harapan niya na pala si Dylan. Napatayo tuloy siya bigla ng ayos. Sir Dylan? Usal niyang gulat sa puwang dibdib. Sumulyap ito sa bahagyang nakabukas pang opisina ng ama. May sinabi ba si Dad sa'yo? Mabilis ang pag-iling niya. Serena, dadalhin na kita sa magiging kwarto mo. Nang bumukas ang pinto, ay iniluwang mayor. Bahagyang tinapunan ng tingin ng anak. Dylan, hintayin mo ko sa office. May pag-uusapan tayo. Napasinghap na lang si Serena ng kabigin sa bewang ni Mayor at igiya patungo sa kwartong sinasabi nito. Napasunod naman ng tingin si Dylan dahil hindi nito nagustuhan ang nakitang ginawa ng kanyang ama. Lalaki siya at alam niyang ibig sabihin nun. Nararamdaman niyang may kung anong damdamin ito para kay Serena. Ito ang magiging kwarto mo. Feel at home. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang kay Manang Selma. Habang inililibot ni Serena ang mga mata sa malawak na kwarto, hindi niya mapigilang mapanganga. Walang sino man ang ayaw makatikim ng karangyaan, pero hindi sa ganitong paraan. Sir, ayoko sa kwartong to. Malaki para sa akin. Ngumiti ang mayor. Para sa'yo to, habang pinag-iisipan mong alok kong kasal. Serena, seryoso ko sa'yo. At hinawakan ni Mayor ang palad ni Serena bago muling nagsalita.
Alam kong hindi tayo magkaedad dahil bata ka sa akin, pero ibibigay ko sa iyo ang buong pagmamahal ko. Tanggapin mo lang ako, Serena. May kasamang pakiusap ang boses ni Mr. Gonzales. Pero sir, uulitin ko, trabaho lang po ang nais ko at hindi po ako mag-aasawa. Pasensya na. Kung pipilitin niyo po ako, aalis na lang ako dito. Sabay talikod ng dalaga. Wait, pigil ng mayor kay Serena. Okay, I'm sorry. Hindi kita pipilitin. Still pag-isipan mo muna. Kukunin kitang personal maid ko. Ikaw ang magpe-prepare ng mga kailangan ko. Okay ba yun sa'yo? Sabi na lang ni Mayor kahit na ang gusto nito, mapangasawa talaga si Serena. Ngumiti ang dalaga. Sige po sir, salamat. Napabuntong hininga ang Mayor tsaka tinawag si Manang Selma. Ito na lang ang magtuturo kung anong mga kailangan niya at dapat gawin ni Serena habang nandito siya sa Maynila. At isasama naman niya ito kapag umuwi siya ng San Islao. Si Manang Selma naman ay dinala sa magiging silid nito si Serena. Katabi lang ng silid ng dalawang katulong pero solo siya sa isang kwarto. Simple lang at hindi yun kasing lawak ng guest room. Mas okay ito sa kanya kaysa doon sa pangmayamang silid na yun. Itinuro din sa dalagang magiging tungkulin nito sa mayor paggising sa umaga hanggang sa pagtulog. Manang, nasa na po ang asawa ni sir? Tanong niya habang inaayos ang kanyang mga gamit. Matagal na silang hiwalay dahil nagloko ang asawa ni sir. Sumama sa ibang lalaki. Busy kasi masyado simula nang maging alkalde sa San Islao. Bihirang umuwi dito dahil napipirmi ito sa probinsya, lalo na pagdating ng halalan. Paliwanag naman ni Manang. Sa kanya na pagtanto na kaya pala siya inalok ng kasal nito dahil hiwalay ang mayor sa asawa. Pero hindi pa rin siya papayag na makasal dito para lang sa pera. Ikaw nang bahala dito ha, at may aasikasuhin lang ako. Mamayang 11:00, kailangan mo nang i-prepare ang tanghalian ni Sir. Linisin mo na lang ang kwarto niya ngayon. Sabi ni Manang bago ito tumalikod. Dad, usal ni Dylan nang pumasok sa office nito ang ama. Kasalukuyan itong binubutingting ang baril ni Mayor na nasa drawer. Put that gun, Dylan. Hindi yan laruan. Saway ng lalaki bago umupo sa tapat ng kanyang mesa at matamang tiningnan ng kaharap. Dad, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Yung bisita ninyong si Serena type ko. Gusto ko siyang maging girlfriend. Walang gatol na sabi ni Dylan. Para gawin mong laruan? Kilala kita. Nasaan na yung babaeng huli mong nakarelasyong si Valen? Yung babaeng nabuntis mo at iniwan lang pagkatapos. Binabalaan kita, Dylan. Akin si Serena. Maganda ang plano ko para sa kanya. Madiin at may tapang ang tono ni Mr. Gonzales. Natawa naman si Dylan, yung tawang nakakainsulto. Dad, magkaiba pa rin tayo. At kahit sabihin nating ama kita, hindi mo ko napapasunod. Kapag sinabi kong gusto ko't akin lang. Si Valen manluloko siya. Hindi ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Sinungaling! Pinaimbestigahan ko ang tungkol dito. At may nangyari sa inyo pagkatapos ano? Uminit ang ulo ni Mayor. Ayaw nitong magpatalo sa anak. Nag-aalala siya sa pagtanggi sa kanya ni Serena kanina. Baka dumating ang araw na maunahan pa siya ni Dylan. Inilapag ni Dylan ang hawak na baril ng kanyang ama matapos itong magsalita. Okay, Dad. May the best man win. Pagkuway isang ngisi ang pinakawalan ni Dylan bago lumabas ng kwarto. Napatiimbagang naman si Mayor habang sinusundan ng tingin ang nag-iisa at matigas ang ulo niyang anak. Pues, ilalayo niya si Serena kay Dylan. Hindi siya papayag na talunin siya ng anak niya. Hindi nito pwedeng makuha si Serena. Kinagabihan, matapos himuti ni Dylan ng isang bote ng beer, agad niyang tinungo ang kwarto ng dalaga. Tulog na nga ang mga katulong, maging ang kanyang dad sa kwarto. Mistula itong magnanakaw sa dilim at gamit ang duplicate, nabuksan ito ang silid ni Serena habang ang dalaga mahimbing ng tulog. Naalimpungatan naman si Serena nang may maaninag sa madilim niyang silid, isang bulto ng tao. Sa gulat ay napasigaw ang dalaga at napabalikwas ng bangon. Shh! Hindi kita sasaktan, Serena. Wala akong gagawing masama sa'yo. Huwag kang matakot. Mabilis na tinakpan ni Dylan ang bibig ni Serena bago pa sila marinig ng ibang maid. Nanginginig noon sa takot ang dalaga at nanlalaki ang mga mata.
Pero nang makilala nito si Dylan sa boses, parang kidlat na nawala ang kanyang takot. Binuksan din nito ang ilaw, kaya nagliwanag sa buong kwarto niya at nakita ang binata. Nakasando ito ng puti, naka-boxer short lang, kaya nag-iwas siya ng tingin. Sa lapit nito sa kanya, ay naamoy niya ang male scent nito na kaygaan sa ilong. May naaamoy siyang alak na nakaliliyo. Paano ka nakapasok? Tanong niya rito kalaunan. Tandaan niyang nilak ang pinto bago siya natulog. Aswang ba ito para tumagos sa pader? Pinasadahan ito ng tingin ng kanyang katawan at huminto ang titig nito partikular sa dalawang bagay na iyon sa kanya. Kaya nahablot ni Serena ang kumot at itinakip sa kanyang harapan. Tsaka niya lang napagtanto na nakasuot lamang siya ng manipis na pantulog. Serena, naniniwala ka ba sa love at first sight? Sa halip ay tanong ni Dylan sa kanya. Hindi niya naman maunawaan kung bakit nito iyon sinasabi. Hindi ko alam, pero talaga bang pumasok ka dito sa kwarto ko nang walang paalam para itanong yan? Nagugulumihinan siya. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang nito yun? Dahil yun ang nararamdaman ko para sa'yo, Serena. Na love at first sight ako. At dahil mahal ka rin ni Dad, pwedeng makiusap na wag siya ang piliin mo. Ako na lang, Serena. Ako lang. Marahang umusod ang binata sa kinauupuan bago marahang kinabig ang dalaga. Dylan, sandali lang. I love you. Putol ng binata sa sasabihin ni Serena at idinikit ang labi sa inosenteng dalaga. Pero dahil hindi pa ito nakaka-first kiss, ay naistatwa ang dalaga sa kakaibang pakiramdam ng mahalikan. Mahirap ipaliwanag. At ano daw? Mahal siya ni Dylan? Simula sa gabing to, boyfriend mo na ako, Serena. Dahil hinalikan na kita, sa akin lang ang lips mo. Wika ni Dylan matapos siyang hagkan, pero nanatiling hawak nito ang kanyang magkabilang pisngi. Pwede palang mangyari yun, naging boyfriend niya na hindi naman siya niligawan. Ang ama naman nito, inalok siya ng kasal kahit na hindi naman siya nito girlfriend. Nakakaloka ang nangyari sa kanya sa araw na iyon. Bukod sa halik, wala nang iba pang ginawa sa kanya si Dylan. Pero hindi lang isang beses siya nitong hinalikan, bagkos ay 3 beses. Wala siyang experience sa kiss, pero sa gabing yun, natuto siya dahil kalaunan, ginagawaran niya na rin ng halik si Dylan na ang ibig sabihin, nagugustuhan niya ang ginagawa nito. Tuloy, hirap siyang makatulog ng gabing yun. Kinabukasan, bilang personal maid ni Mayor, ay siyang naghanda ng breakfast nito. Proud pang sinabi ni Manang Selma na siya ang nagluto. Sinulyapan siya ng lalaki habang nakangiti. Sabayan mo na ako, Serena. Last time kong may kasabay kumain ay 4 na taon na. Alok ni Danny pero halatang nagbibiro lang. Kimi siyang tumango. Wow, mukhang masarap ang breakfast ah. Saktong sumulpot si Dylan. Bagong ligo, naka-white shirt lang at short. Sinadya nitong dumaan sa kanyang tagiliran. At naramdaman niyang pinisil nito ng bahagya ang kanyang palad bago ito umikot at umupo sa tapat niya. Ramdam ni Serena ang nakakailang natitig ni Dylan. Kaya naalala niya ang halik na pinagsaluhan nila kagabi. Nakita niya rin ang pilyo nitong kindat. Mukhang wala ka atang lakad ngayon, Dylan. Dati-rate, inaabot ka ng madaling araw sa mga barkada mo. At mababalitaan ko na lang na may nabuntis ka namang babae. Pagalit na sermon ni Mayor Dan sa nag-iisang anak na sutil, halatang ipinaririnig nito sa dalagang si Serena kung anong klaseng tao si Dylan. Dad, hindi ka ba natutuwa na nagbago na ako? Tsaka isa pa, wala akong binuntis na babae kahit isa. Oo nga't mahilig ako sa barkada pero hanggang dun lang yun. Wika naman ni Dylan, binalingan ni Mayor si Serena. Huwag kang maniniwala sa pambobola ng anak ko, Serena. Baka pagsisihan mo. Pagbibigay nito ng babala sa dalaga, napakibit balikat si Dylan. Malakas ang confident na kahit na anong gawin ng kanyang ama, pagmamay-ari niya na si Serena. Si Serena naman, tila naiipit sa dalawang lalaki, kaya hindi na lamang kumibo, bagkos ay minadali ang pagkain upang makapaglinis na sa kwarto ni Mayor. Habang abala sa loob ng kwarto ni Mayor, nakarinig siya ng mahinang katok. Nagulat siya nang makita si Dylan. Ano bang ginagawa mo dito? Baka makita tayo ng daddy mo, Dylan. Bulalas niya nang wala itong paalam na pumasok at isara ang pinto. Kabado siya't baka mamaya lang pumasok na ang ama nito.
Tutulungan kita para mabilis. At pagkatapos, may pupuntahan tayong dalawa. Papasyal kita sa buong Maynila. Pagkuway nagsimula na itong humawak ng walis. Ang kaso, bumukas ang pinto at si Mayor Dan ang iniluwa. Nagulat ito pagkakita kay Dylan at pinukol ng masamang tingin ng anak niya. Kwarto ko to, Dylan. Anong ginagawa mo rito? Napapasulyap ito sa gawin ni Serena. Ano pa? Eh di tutulungan ko lang si Serena. Dahil pagkatapos, isasama ko siyang mamasyal. Hindi pwede. Nakita mo ba to? Pagalit na ibinato ni Mayor ang newspaper kay Dylan. Tahimik lang si Serena na naiipit na naman sa mag-ama. Binasa ni Dylan ang laman ng balita. Nakasulat doon na delikado ang buhay ni Serena sa mga kalaban ni Mayor Danny dahil nakilala itong tumulong sa Mayor. At walang ideya kung sinong nagpakalat sa larawan ni Serena sa pahayagan. Don't worry, Dad. Poprotektahan ko siya. Pagyayabang ni Dylan. Hindi ko kilala ang mga taong to, kaya mas makabubuti kung nandito na lamang sa loob ng bahay si Serena. Oras na ilabas mo siya, may kalalagyan ka sa akin, Dylan. Mabigat ang boses ng Mayor. Hindi nakakibo si Dylan, tila nag-iisip. Nang matapos maglinis si Serena, lumabas na siya ng kwarto. Wala siyang pakailam kung magbardagulan ng dalawa. Ang mahalaga, hindi siya madadamay. Hoy, boses ni Mayor mula sa likuran ni Serena. Nasa teres siya noon at lumalanghap ng hangin. Kanina nagpaalam si Dylan na aalis. Gusto sana siyang isama, kaso bantay sarado siya ni Joaquin. Sir Mayor? Anas ni Serena at bahagyang umatras. Mas ligtas ka sa San Islao. Doon, kilala ko ang mga tao sa bawat paligid. Dito kapag lumabas ka, hindi tayo sigurado. Tutal, naayos ko na ang lahat ng mga kailangan kong ayusin. Isasama kita sa San Islao. Ano bang magagawa niya? Personal maid siya nito at kahit saan pumunta ang lalaki, dapat nandoon siya. Pero bakit ganun ang isiping hindi na sila magkikita ni Dylan ay nalulungkot siya? Okay, Sir Mayor. Napangiti ang lalaki sa narinig. Tila nakahinga na maisasama niya si Serena. Pero nababasa niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Natatakot siyang dahil kay Dylan, kaya dapat lang mailayo niya ito sa lalaki. Walang mangyayaring maganda sa buhay nito kung ang kanyang anak ang pipiliin ni Serena. Pasasaan ba't matututunan din siya nitong mahalin? Ngayon pa lang, nag-iisip na siya ng ikasisira ni Dylan dito. Napag-isipan mo na ba ang alok ko sa'yo, Serena? Kalaunan ay tanong ni Mayor. Lumapit ito at hinawakan sa magkabilang balikat ang dalaga. Pero umiwas ito. Sir Mayor, hindi po magbabago ang pasya ko. Hindi po ako magpapakasal sa inyo. Dahil ba kay Dylan? Bahagyang naikuyom ni Mayor ang kanyang kamao sa inis. Hindi siya papayag na matalo lang ng anak niya. Umiling si Serena. Hindi niya pwedeng sabihin sa lalaki kahit napakiramdam niya, may namumuo siyang damdamin para kay Dylan. Gusto niya lang siguraduhin ang nararamdaman niya. Serena, kapag ako ang pinili mo, hindi mo yun pagsisisihan. Pero kapag si Dylan, iiyak ka lang sa kanya. Nakikita mo ba sa edad niyang yan? Wala pang direksyon ng buhay niya. Kung wala pa siyang allowance mula sa bulsa ko, ewan ko lang kung saan siya pupulutin. Mahinang tumawa nang nakakainsulto si Mayor. Noon dumating ang motor ni Dylan na saktong pumarada sa garahe. Kaya lumukso ang dugo ni Serena pagkakita sa gwapong si Dylan na nagtatanggal ng helmet. Bit-bit iyon nang pumasok sa bahay at hinanap si Serena. Napatingin siya sa gawin ni Mayor na nakatitig sa kanya. Siguro naman, nababasa nito ang reaksyon sa kanyang mga mata. Nagniningning iyon sa tuwa na kahit sirain nito ang anak, hindi maikakailang wala siyang pakailam sa katayuan ni Dylan. Dad, Serena? Sambit ni Dylan nang tunguhin silang dalawa sa teres. Siguro sinabi ni Manang Selma na nandito silang dalawa. Malalim ang naging buntong hininga ni Mayor. Nag-uusap kami ni Serena. Bukas, iuwi ko na siya sa San Islao. Mas safe siya doon. Delikado siya sa mga kalaban ko. At sa tingin ko mas delikado siya sa'yo. Saad ng Mayor sa napakaseryosong boses, pero nginisihan lang siya ni Dylan. Mas delikado sa akin? Or takot kang mapunta sa akin si Serena? Hindi ako papayag, Dad. Kung dadalhin mo siya sa San Islao, sasama ako. Nakita ni Serena ang pag-iiba ng anyo ni Mayor. Naiinis ito sa anak, pero naroon ang pagtitimpi.
Mabuti naman kung ganun. Matagal ko nang gusto na umuwi ka sa San Islao dahil nag-aantay sa iyo ang asyenda. Ikaw ang mag-aasikaso dahil abala ako. Pagkasabi noon, sinulyapan si Serena. Mag-ready ka na dahil bago sumikat ang araw ay aalis na tayo. Matulog ka ng maaga. Tila utos nito kay Serena bago binalingan ng anak. Ikaw din, Dylan. Tsaka ito tumalikod. Mahahalatang makapangyarihan talaga si Mayor. Bawat katagang binibitiwan nito ay may silbi. Matapos sulyapan si Dylan, sumunod na siya kay Mayor. Kung hindi lamang siya pinuluputan nito at ikinubli sa dilim. Nagulat siya't natakot. Paano kung bumalik si Mayor at makita sila? Dylan? I miss you, Serena. Pagkatapos, siniil siya nito ng halik. Napatigil siya sa pamilyar at nakakabaliw na lasa ng labi ni Dylan at hindi na siya nakapag-isip ng dapat gawin. Akala niya, halik lang ang gagawin nito. Pero nagulat siya nang gumapang ang palad ni Dylan. Pabuhat siyang dinala sa kwarto na hindi na siya nakapagprotesta. Hindi na rin siya nito hinayaang lumabas ng silid magdamag sa gabing yun. At bumigay si Serena sa bugso ng kanyang damdamin. At ang namagitan sa kanila, maging ang namuong relasyon, inilihim nila ito kay Mayor. Sabay silang bumalik sa sinasabi nitong San Islao, ngunit nasa bukod na sasakyan si Dylan. Sa kalagitnaan ng biyahe, bigla na lamang silang pinaputukan ng baril na labis niyang kinatakot. Agad huminto ang dalawang sasakyan na magkasunod kung saan lulan si Dylan at ang isang driver. Ang tatlong bodyguard ni Mayor ay naging alerto. Agad bumaba ng sasakyan habang sila ni Mayor nanatili sa loob. Kalmado ang Mayor dahil sanay na siya sa ganitong eksena. Isa pa, bulletproof ang kanyang sasakyan kaya safe sila ni Serena. Magagaling ang kanyang mga bodyguard dahil sharpshooter ang mga ito. Katunayan, sa pagkakataong yun, isa-isa nang nagbagsakan ng kalaban mula sa matataas na puno sa paligid kung saan pala nagkukuble ang mga tumambang sa kanila. Natunugan na kaagad ng kalaban ng pagbabalik niya ng San Islao. Takot naman si Serena nang malingunan ito sa kanyang tabi. Don't worry, safe tayo. Isa pa hindi ko hayaang may masamang mangyari sa'yo. Dadaan muna sa mga kamay ko bago kanila magalaw. Hinawakan ni Mayor ang balikat ng takot na dalaga. Nangangatog ito kaya nagawa niyang yakapin si Serena. Yakap na hindi niya akalaing gagantihan ito. Natigilan si Mayor dahil sa sayang nararamdaman ng yakapin ni Serena. Ligtas na nakarating sa San Islao sina Mayor dahil na rin sa koneksyon nito. May isa pang sasakyang sumalubong sa kanila, nakakampi ng alkalde. Kasalukuyan ang pinaiimbestigahan ni Mayor kung sino ang may utos nito. Isang tauhan din ni Mayor ang nagpapagaling sa hospital ngayon matapos matamaan ng bala sa tagiliran. Okay ka na ba? Pagdating, binigyan kaagad ni Mayor si Serena ng tubig. Hanggang ngayon, naroon pa din ang takot niya. Nagkausap na sila ni Dylan through text dahil bago sila umalis papunta ng San Islao, binigyan siya nito ng cellphone at palihim siyang nag-message sa boyfriend. Salamat, Mayor. Inabot niya ang baso at sinaid ang laman nun. Hinanap ng kanyang mga mata ang nobyo at namataan niya ito sa veranda kausap si Joaquin. Ipinakilala din siya ni Mayor sa dalawang maid na sina Chona at Salome. Hindi bilang maid, kundi bisita. Mayor, baka kung anong isipin nila sa akin, maid lang po ako. Sabi niya nang makaalis ang dalawa at dinala ang kanyang gamit sa magiging kwarto niya. Wala akong pakialam sa iisipin nila, Serena. Mahal kita. Gusto kong maging komportable ka. Alam mo bang simula nang magkahiwalay kami ng mami ni Dylan, ngayon lang uli ako nagmahal ng ganito. Hinawakan siya nito sa kamay at tiginiya. Sabi ni Mayor, ililibot siya sa loob ng bahay. Bungalow lang din ang bahay, pero sa tingin niya, maraming pasikot-sikot sa loob. May 4 na kwarto at malawak na sala, maging komedor. Sa labas ay may napakalawak na swimming pool. Sa likod naman, may isa pang gate na kung titingnan, parang napakalawak na conversation center. Sabi ni Mayor, dito tinatanggap ng lalaki ang mga bisita. Dito rin sa lugar na iyon, namamahagi ito ng tulong sa ibang tao. Si Mayor ang nag-tour sa kanya hanggang sa basement na hindi niya akalaing may secret place pala ito. At kahit nasa ilalim iyon ng lupa, super liwanag sa loob.
Kompleto ng gamit na tila ba isang malawak na silid. Ang kaso, hindi mo aakalaing may ganitong lugar sa bahay na iyon at wala ring nakakaalam na dinala siya doon ni Mayor. Paano kung may gawin itong hindi maganda sa kanya? Sa isipang yon, nakadama si Serena ng matinding takot at nagmamadaling nais ng lumabas sa basement pero nahawakan siya sa braso ni Mayor. Serena, totoo yung sinasabi kong mahal kita. Siguro naman pagkatapos nito, papayag ka nang makasal tayo. Kinabig siya ng Mayor at mabilis na sinibasib ng halik sa leeg. Pagnanasang nakikita niya sa mga mata nito ngayon. Napasigaw siya at nagpumiglas. Mayor, huwag niyo pong sirain ang pangalan ninyo ng dahil lang sa akin. Hinahangaan kay tinitingala. Maraming naniniwala sa inyo. Kapag ginawan niyo ko ng masama, malalaman to ng buong madla. Masisira ang pangalan ninyo. Pananakot niya sa Mayor. Ngumiti ito. Of course, hindi ko hahayaang mangyari yun. Ikaw na rin ang may sabing maraming nagmamahal sa akin. Hindi ka nila paniniwalaan at wala kang choice kundi ang pakasalan ako. Akin ka lang, Serena. Hindi kay Dylan, okay? Sapilitan na siya nitong dinala sa isang silid at doon inihiga sa kama habang nanlalaban. Katunayan, inubos niya ang kanyang lakas. Umiiyak na siyang nagmamakaawa. Pero si Mayor, desididong maangkin si Serena. Matapos hubarin ang polo nito, ay nagsimula na ito sa masamang balak sa dalaga. Mabaliw-baliw na ito sa alindog ng dalaga, habang pilit nilalabanan ng babae ang takot. Sa katabi ng kama ay may maliit na mesa kung saan nahawakan niyang lampshade at walang pagdadalawang isip na hinampas sa ulo ng lalaki. Napaaringking sa sakit ang Mayor kaya umalis ito sa kanyang ibabaw. Dali-dali siyang bumangon at hindi pa nakontento, tinuhod ang Mayor. Dahil dito, nangisay ito sa sakit nang matamaan niya ang balls ng lalaki. Serena, bumalik ka dito! Sigaw nito nang mabilis na siyang kumaripas ng takbo. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng pinto sa basement. Basta lakad-takbo ang ginawa niya hanggang sa makarating sa likod. Pilit niyang binuksan ang gate at lumabas. Nasa kabilang bahagi na pala siya ng malaking bahay. Wala sa sarili si Serena habang mabilis na tumatakbo dahil sa takot. Hindi nito alintana ang papalapit na sasakyan nang bigla itong tumawid. Dahil dito, nasagasaan ng dalaga. Duguan itong tumilapon sa kalsada. Sa mga sandaling yun, hinahanap naman ni Dylan ng nobya. Sabi ng katulong na kasama ito ng kanyang ama kanina. Habang iniikot sa kabuuan ng bahay. Kaya nagmadali siyang mag-research sa buong kabahayan. Maging ang mga silid, tinignan niya, ngunit wala siyang nakitang Serena. Hanggang sa napagod na lang siya kakahanap. Mabutit nakita niya ang ama na galing sa likod ng bahay. Dad, si Serena. Tiningnan lamang siya nito at mabilis siyang tinalikuran na hindi sinagot ang tanong niya. Hinabol pa niya ito at pinigilan sa braso. Bigla siyang kinutuban sa ayos ng kanyang ama. Para itong may hindi sinasabi sa kanya. Dad, nasaan si Serena? Pwede ba, Dylan? Hanapin mo siya, nandyan lang yan. Sagot ng Mayor na nag-iwas ng tingin. Hindi nito masabi na pinagtangkaan ng dalaga at hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Maaaring nagtago dahil sa takot pero nasisiguro niyang nandito lang ito sa loob ng bahay. Agad ding tumalikod si Dylan para hanapin si Serena. Oh my God, Iha! Are you okay? React ng ginang na nakasagasa kay Serena. Hindi niya sinasadya bigla itong tumawid ng kalsada. Saktong hindi siya nakatingin sa harapan kanina dahil nahulog ang kanyang cellphone at habang nagdadrive, hinahagilap ang bagay na iyon sa ilalim. Pilit niyang itinayo ang babaeng walang malay at dinala sa loob ng kanyang kotse. Nang maihiga ng maayos, tsaka siya bumalik sa driver seat at binuhay ang makina ng sasakyan. Dadalhin niya ito sa hospital. Tsak niyang nawalan lamang ito ng malay, subalit hindi naman niya ito napuruhan. Nagkaroon lamang ito ng mga galos at sugat. Sa hospital, inasikaso naman ito ng doktor, habang ang ginang nag-antay naman ng resulta. Pero dahil probinsya iyon at walang maayos na kagamitan upang masuri ng maayos ang pasyente, kailangan nitong madala sa Maynila. Kailangang maipalaboratory ang dalaga kung okay lang ba ito at walang internal damage. Binigyan lang ito ng pangunahing lunas ng doktor dito at ora mismo,
dinala ang dalaga sa Maynila. Mabaliw-baliw na sa paghahanap sa buong bahay si Dylan pero hindi niya mahanap ang nobya. Naikot niya na ang bawat sulok pero wala talaga ito. Nasa office naman ng pagkakataong iyon si Mayor at kausap ang mga tauhan. Kita sa CCTV footage na pilit lumabas ng gate si Serena na wala sa sarili. Kung ganoon, wala ito sa loob ng bahay. Hindi na nga lang nahagip ng CCTV sa labas kaya hindi na nito alam ang nangyari sa dalaga. Ikutin niyo ang buong San Islao para hanapin ang babae. Kapag nakita ninyo, huwag ipapaalam kay Dylan. Dalihin niyo sa basement at ikulong niyo. Ako nang bahala sa kanya pagkatapos. Makapangyarihang utos ni Mayor sa kanyang mga tauhan. Yes, boss. Agad tumalima ang tatlo. Namataan ni Dylan ang tatlong tauhan ng ama palabas ng silid, kaya kinutuban siya sa pagkawala ng nobya. Mabilis siyang pumasok sa loob ng office nito pero agad nitong isinara ang laptop upang hindi niya makita. Halatang may itinatago. Dad, hindi ko makita si Serena. Puno ng paghihinalang tiningnan ito. Pagkuway lumapit sa mesa. Balak sanang pakailaman na ng laptop, ngunit sadyang inilayo iyon ng kanyang ama. Dylan, busy ako. Mamaya na tayo mag-usap, okay? Iwan mo muna ako. Dad, magkasama kayong dalawa ni Serena kanina. Pwede bang hindi mo alam kung nasaan siya? Hindi na napigilan ni Dylan ng sarili at galit na hinarap ang kanyang ama. Hindi ito sumagot, bagkus ay nagkunwaring busy. Pagkuway pinabayaan lamang ito ni Dylan at lumabas na muna sa opisina ng ama. Pero binantayan niya ito hanggang sa lumabas ng office. Pasado 10:00 ng gabi, palihim siyang pumasok sa loob ng opisina nito at binuksan ang laptop ng ama. Kita niya sa monitor ng CCTV ang nagtatatakbong si Serena palabas ng gate, buhat sa likod. Napakunot noo pa siya sa nakita dahil tila takot na takot ito at wala siyang ibang paghihinalaan kundi ang kanyang ama. Ito ang dahilan kung bakit umalis si Serena nang walang paalam sa kanya. Bago pa siya maabutan ng kanyang ama sa office nito, mabilis siyang lumabas. Magmamanman muna siya. Kinabukasan, dumating ang tatlong tauhan nito, mukhang nagmamadali. Pasado 8:00 pa lang yun ng umaga. Sinundan niya ang tatlo patungong kwarto ng kanyang ama. Mga walang kwenta. Wala siyang dalang sasakyan ng tumakas. Paano hindi niyo nakita? Alam kong hindi pa siya nakakalabas ng San Islao. Bakit niyo itinigil ang paghahanap kay Serena? Sigaw ng kanyang ama sa tatlong tauhan. Sa narinig, ay mabilis na siyang pumasok sa loob ng kwarto nito na ikinagulat ng lahat. Dylan? Bulalas ng kanyang ama habang siya naman nagtitimpi sa galit. Ngayon niyo sabihin sa akin na wala kayong kinalaman sa pagkawala ni Serena. Sa galit ni Dylan, sinugod nito ang ama. Anong ginawa niyo sa kanya? Ano? Nanggigigil itong kinwelyuhan ng ama pero mabilis na hinila ni Joaquin si Dylan at sinuntok sa panga. Sumuray ang lalaki. Hindi pa nakontento si Joaquin, tinutukan ng baril si Dylan. Wag! Pigil ni Mayor sa kanyang tauhan at masamang tiningnan si Joaquin. Makakalabas na kayong lahat. Pagtataboy ni Mayor sa tatlo. Dahan-dahan namang sinuksok ni Joaquin ang baril nito kaya nagkaroon si Dylan ng pagkakataon para gantihan ng lalaki. Mas malakas itong sinuntok ni Dylan dahil dito sob-sob sa sahig si Joaquin. Gumanti ngayon ng lalaki kaya nagpambuno ang dalawa. Walang nais magpaawat kundi pa nagpaputok si Mayor ng baril, hindi hihinto ang dalawa. Lumabas na kayo, mag-uusap lang kami ng anak ko. Saway ni Mayor sa mga tauhan. Hawak na ng dalawa si Joaquin na basag ang labi at hinihingal. Si Dylan ay ganoon din. Oras na may masamang mangyari sa babaeng mahal ko, hindi kita patatawarin, Dad. Kalilimutan kong naging ama kita. Pagkasabi noon, lumabas na si Dylan sa kwarto ng kanyang ama. Hahanapin niya si Serena at hindi siya titigil hanggat hindi ito nakikita. Walang imik si Mayor na sinundan lamang ng tingin ng anak na palabas ng kanyang silid. Makalipas ang 7 taon, kasalukuyang nangungupahan sa isang maliit na apartment ang mag-inang si Serena at si Ella. Matapos siyang magising sa hospital noon, tinakasan niya ang taong nagdala sa kanya sa lugar na iyon sa takot na baka maituro pa siya kay Mayor. Nang masigurong okay na ang mga galos at sugat sa noo, sinamantala niyang umalis
at nag-iwan lamang ng sulat pasasalamat sa babaeng nagdala sa kanya sa hospital. Umuwi siya sa Cebu sa kanyang ina dahil alam niyang doon safe siya sa kamay ni Mayor. Mabuti na lang din na tinanggap nito ang pagdadalang tao niya. Nang nag-2 taon si Ella, nagtrabaho siya ulit sa Maynila. Binalikan niya lang ang anak, isinama sa syudad kung saan siya nagtatrabaho. Nangangamuhan siya pero stay out. All around at malaki ang sweldo, kaya nakaipon siya ng mga kakailanganin ng anak niya. Sa paglipas ng taon, mas pinili niyang wag nang magpakita pa kay Dylan kahit kailan sa takot niya kay Mayor. Tsaka kapag nahanap siya nito, baka masigit pa ang gawin ni Mayor sa kanya. Kahit papaano, unti-unti niyang kinalimutan ang nangyari sa pagitan nila ng lalaking kauna-unahang minahal kahit na hindi siya naging masaya at malaya na si Dylan. Magpahanggang ngayon, mahal niya pa ito pero tanggap niyang hindi sila para sa isa't isa. Pinagtagpo lamang sila ni Dylan pero hindi itinadhana. Kailan mo ba ako sasagutin sa Rena? Naiinip na ako Tanong ni Benjo sa kanya nang nakasalubong siya papuntang trabaho. Si Benjo naman isang tricycle driver at taon nang nanliligaw sa kanya kahit na hindi naman niya ito binibigyan ng pag-asa. Wala siyang planong mag-asawa. Natroma na siya sa kagagawa ni Mayor. Pwede ba Benjo, tigilan mo nga ako. Wala kang mapapala sa akin. Inis na sabi niya kay Benjo at hawak na sa kamay si Ella na agad tumalilis palayo. Sa matagal na paghahanap ni Dylan kay Serena na walang nangyari, ay hindi siya umasang makikita pa ito. Talagang ayaw magpakita sa kanya ng babae. Nagtago ito sa mahabang panahon. Marahil natatakot ito sa kanyang ama. Matapos ang ginawa ng kanyang ama kay Serena, nawalan na rin siya ng amor dito. Saka pa siya nagseryoso sa buhay. Pilit kinalimutan na lamang ang babae dahil alam niyang may iba na itong mahal. Hindi na siya umaasang magkikita pa silang muli. Mahirap sa una pero wala siyang magawa. May kasintahan na rin siya ngayon at sa pamamagitan ni Menchi, makakalimutan niya rin ang babaeng kauna-unahang minahal. Hi love! Bati ni Menchi nang pumasok ito sa kanyang office. Halintulad ito ni Serena. Simple at laking probinsya sa mga lolo't lola. Sa tuwing makikita niyang dalaga, naaalala niya si Serena kaya marahil minahal niya ito. Tinulungan niyang pamilya ni Menchi at siya na rin ang nagpatapos rito sa kolehiyo. Ngayon, personal secretary niyang nobya. Mabait at loyal na girlfriend. Takot lang kasi siya na mangyari sa kanyang nangyari sa ama. Kaya nga buong atensyon ibinigay niya sa babae. Walang araw na hindi sila magkasama. Kaya naman, nahulog na ng lubusan ang kanyang damdamin rito. Good morning, bati niya at kinintalan ito ng halik sa labi. Umupo ito sa kandungan niya at naglalambing na yumakap. Love, kailan mo ba ako pakakasalan? Excited na ako. Gusto na kitang pagsilbihan araw-araw. Seryoso siyang napatingin dito. Bakit nga ba hindi? Matagal na rin naman sila ni Menchi. Siguro, magpakasal na sila. Don't worry, aasikasuhin ko ng kasal nating dalawa, okay? Natuwa si Menchi, kaya lalo itong yumakap sa kanya. Pagkatapos noon, nagsimula na silang magtrabaho. Samantala, tuwing hapon, palihim na nagtitinda ng sampagita sa gilid ng simbahan si Ella na hindi sinasabi sa kanyang ina. Ginagawa niya iyon para makatulong kahit na pambaon lang sa school. Dahil na rin sa trabaho ng kanyang ina, ay madalas late na siya nitong nasusundo sa school. Kaya minabuting magtinda na lang muna ng sampagita habang inaantay nito ang ina. Pero inililihim niya lang yun dahil tsak na ito'y magagalit. Ale, bili na po kayo ng sampagita, pambaon ko lang po. Nagmamakaawa niyang sabi sa isang ginang na papasok sa loob ng simbahan. Tiningnan siya nito, bahagyang nakasimangot. Nasaan na ba kasi ang mga magulang mo ha? Ikaw ang naghahanap buhay tapos sila, puro pasarap lang. Padaskol nitong inagawang hawak niyang sampagita. At sa gulat niya, inihulog nito sa semento at inapak-apakan nito yun. Ale, pasensya na po kayo, pero hindi naman po ako namimilit na bumili ka ng sampagita. Hindi nyo na po kailangang sirain ang paninda ko. Pambaon ko pong napagbebentahan dyan. Umiiyak na sabi ni Ella habang masama ang loob niya. Wala akong pakialam. Pinandilatan siya ng ginang. Kung ganun, bayaran nyo na lang po ako.
Panay ang pahid ni Ella sa kanyang mga mata habang nakikiusap. O heto, pwede ba? Sabihin mo sa walang kwenta mong ina, siyang magtrabaho at hindi ikaw na nakakaperwisyo. Mga salot sa lipunan. Sabi nitong ibinato sa kanya ang 10 piso. Pinulot iyon ng bata at disappointed nang makitang 10 piso. Pero dahil natakot sa ginang, hindi na lamang nagreklamo. Lingid sa dalawa, nakatingin si Dylan sa nangyari. Galing sila ni Menchie sa loob ng opisina ng simbahan upang kausapin ang pari na magkakasal sa kanila nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang bata na pinagagalitan ng ginang. Nakita rin ni Dylan kung paano sinira nito ang bulaklak na binibenta ng bata. Nakadama siya ng awa sa paslit. Mabilis niyang nilapitan ng dalawa. Nang matitigan ng bata, ay parang pamilyar sa kanya ang bilugang mga mata nito. Ma'am, may problema po ba kayo sa bata? Naiinis niyang tanong sa babae ng balingan niya ito. Masama siyang tinignan ng ginang. And who do you think you are? Kilala mo ba ang batang to? Tanong naman ng ginang na pagalit. Ako ang ama niya. Matigas niyang tugon na hinawakan ng munting kamay ng batang umiiyak. Inip namang nakamasid lang si Menchie sa pagtanggol ni Dylan sa pulubi. Gusto niyang magreklamo pero ayaw naman niyang masira ang magandang image sa nobyo. Ayaw niyang mawala ang allowance na ibinibigay nito sa kanyang pamilya buwan-buwan. Hindi makapaniwala ang ginang na tumingin sa kanya. Ikaw ang ama, pero hinahayaan mong mamalimos ang anak mo. Galit nitong sigaw. Hindi po ko namamalimos. Nagtitinda lang po ko ng sampagita. Iba po yung namamalimos sa nagtatrabaho ng marangal. Saad ni Ella na umiiyak pa rin. Diyan na nga kayo. Sinira niyo lang ang mood ko. Nawalan na ako ng ganang magsimba. Umirap ang ginang bago tumalilis palayo. Hinarap naman kaagad ni Dylan ng bata. Matagal niya itong tinitigan bago paluhod na umupo at hinawakan sa magkabilang balikat. Huwag ka nang umiyak. Hindi na babalik yun. Anong pangalan mo? Tanong ni Dylan sa bata. Ako po si Ella, sir. Nagpahid ito ng luha gamit ang dulo ng uniform. Okay, Ella. Bakit nagtitinda ka ng bulaklak? Nasaan ang magulang mo? May trabaho po ang mama ko. Late niya akong nasusundo. Wala po akong papa. Yung pagtitinda ko po ng sampagita, tulong ko po yun kay mama, pambaon ko po sa school. Lihim na natuwa si Dylan sa bata. Bibihira ang katulad nitong nagmamalasakit sa magulang. Bumunot siya ng pera at inabot dito. Pambaon nito nang hindi na kailangang magtinda ng sampagita ang bata. Pero hindi nito yun tinanggap. Iniwas nito ang kamay na dapat sana ilalagay niya doon ng pera. Bawal po, sir. Sabi po sa akin ng mama ko, lahat daw po ng pera dapat pinaghihirapan. Salamat na lang po. Ngumiti si Dylan. Ako si Dylan. Tandaan mong name ko ha. At sabihin mo sa mama mo na ang perang ito. Pambaon mo, okay? Para hindi na makatanggi pa si Ella, inilagay niya iyon sa bag ng bata. Thank you po, sir. Sabi na lang din ng bata na wala nang nagawa pa. Gusto pa sana niyang ihatid ang bata pero nakita niya ang nakasimangot na mukha ng nobya. Kumuway na lang sa kanya si Ella. Basta ang gaan ng loob niya rito. Nang makaalis si na Dylan at ang girlfriend nito, tsaka pa kumilos si Ella upang bumalik sa kanyang eskwelahan upang doon hintayin ang kanyang ina. Pero walang kaalam-alam ang bata na nakita ng 3 batang bully ang ibinigay ni Dylan na pera. Kaya nag-abang ang mga ito sa bata. Nang makita ng bata na parang may masamang balak ang 3 bata, tumakbo ito sa takot pero naabutan ito ng 3. Ibigay mo sa amin ang perang binigay sa ng lalaki. Asan na? Sabi ng matapang na bata at malaki ang katawan. Ayoko, pambaon ko yun. Bagaman takot ay saad niya. Sumenyas ang isang bully na hinawakan si Ella sa magkabilang kamay. Huwag niyo pong kunin, maawa na po kayo. Umiiyak si Ella nang agawin ang bag niya at kunin ang perang ibinigay ni Dylan. Pero walang nagawa si Ella, kundi ang umiyak lang dahil pinagtulungan siya ng 3 bata. Samantala si Mayor Danny naman, matapos ang 2 termino, nanatili sa San Islao at inasikaso na lamang ang hasyenda. Nawalan na rin ito ng pag-asang makita pa ang babaeng muling nagpatibok sa puso niya na si Sarena. Batid niya sa sarili na mali ang kanyang ginawa kay Sarena noon dahil 2 tao ang nawala sa kanya, si Sarena at ang anak niya.
Nang malaman ni Dylan ang ginawa niya kay Serena, umalis ito sa poder niya at nabalitaan na lang niyang tumayo ito sa sariling mga paa. Umaasa na lang siya ngayon na mapapatawad ni Dylan pagdating ng araw at kung muli mang magtatagpo ang landas nila ni Serena, ay nais na lang din niyang mapatawad nito. Tanggap niya na sa sariling tatanda siyang mag-isa at walang kasama dahil kahit ang kanyang anak, kinasusuklaman na siya. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Pagdating naman ni Serena sa school, dinaluhong nito ang anak na umiiyak sa isang tabi. Sorry, late na naman ako. Niyakap nito ang anak sa pag-aakalang umiiyak lamang dahil na late na siyang sumundo. Walang kaalam-alam na nabuli si Ella. Hindi lang kasi isang beses na na-late siya ng sundo. Hindi naman kasi siya basta-basta nakakalabas kundi patapos ang kanyang mga gawain. Malaki ang paupahang pinapasukan niya at ilang kwarto ang kanyang nililinis at ito ang nagiging dahilan kung bakit madalas late siyang sumundo sa anak niya. Umiling si Ella at nagpahid ng luha. Ayaw nitong magsumbong sa ina at baka mag-alala pa ito sa kanya. Nagpapakabait siya sa abot ng kanyang makakaya dahil ayaw niyang mamroblema pa ang kanyang ina. Pagod na ito sa trabaho tapos iintindihin pa siya. Wala po, mama. Uwi na lang po tayo. Yumakap si Ella kay Serena. Hinaplos naman ito ang pisngi ng kanyang anak at awang-awa siya rito. Pagdating, nagmamadali siyang nagluto. Si Ella naman, nakita niyang nagbihis at pagkatapos, gumawa ng assignment. Wala siyang masabi sa anak niya dahil masipag itong mag-aral. Kapag walang pasok at nasa bahay lang, madalas nakikita niyang nagbabasa at nagsusulat. Hindi ito yung tipo ng mga batang maghapon naglalaro ng gadget o di kaya sa labas. Katuwang niya din ito sa gawaing bahay. Sa edad nitong 6 na taon, marunong nang maghugas at magwalis. Napakabait nitong bata at nauunawaan ang mahirap nilang sitwasyon. Wala din itong arte sa pagkain. Kung anong nakayanan niyang ihain sa mesa, handa niya iyong pagtiyagaan. Kung sumasahod kasi siya, priority niyang pagbabayad ng lupa, tubig at kuryente. Kapag may extra, tsaka siya nakakabili ng paborito nitong fried chicken. Matapos niyang magsaing at magprito ng itlog, inaya niya na itong kumain. Halatang matamlay ang anak niya, pero nagpresinta itong maghugas ng plato pagkatapos. Pasado 9:00 tulog na ito. Naaawa niyang tinitigan si Ella. Anak, magsisikap ako para sa iyo pangako. Bulong niyang hinahaplos ang pisngi nito at kinumutan. Pagkatapos, tsaka niya tinawagan ng kanyang ina. Paluluwasin niya ito ng Maynila para may magsusundo sa eskwelahan kay Ella. Buong pasasalamat naman niya at pumayag itong lumuwas. Malaki na kasi ang bunso niyang kapatid. Katunayan, graduate na ng kolehiyo at may trabaho na rin. Wala din namang inaasikaso ang ina dahil nasa bahay lang naman ito. Hihintay na lamang niya sa susunod na buwan ng sahod upang makapagpadala ng pamasahe sa kanyang ina. Hindi naman kasi nag-aabot ng pera ang bunso niyang kapatid dahil may GF daw na sinusustentuhan. Hi Ella, naaalala mo pa ba ako? Hapon nang hindi mapigilan ni Dylan ng sarili na kamustahin ang bata. 3 araw niya nang pinuntahan sa gilid ng simbahan ng bata pero hindi niya ito nakita. Nang maalala ang suot nitong uniform, tinungo kaagad ang eskwelahan upang ipagtanong ang batang si Ella. Na-confirm niyang dito nag-aaral ang bata. At dahil nagdaan ng weekend, ngayon lamang niya ulit nakita ang batang nagpapaalala sa kanya sa babaeng una niyang minahal. Ang mga mata ni Ella ay hawig na hawig ito kay Serena. At sobrang gaan talaga ng loob niya sa bata. Sir Dylan? Nagningning ang mata ni Ella nang makitang mabait na lalaking nagbigay sa kanya ng pera. Kaso lang ay kinuha ng bully. Salamat naman at naalala mo pa ako. Sakay na, ihahatid kita. Nakangiting saad ni Dylan. Binuksan ito ang katapat na pinto pero nakita ni Ella ang babae sa loob ng kotse na masamang nakatingin sa bata. Ang babaeng iyon ay ang kasintahan ni Dylan. Sinadya ni Menchie na tignan ng masama ang bata para matakot ito sa kanya. Dahil naiinis na siya sa batang si Ella. Simula nang makita ni Dylan, binalik-balikan na ito ng lalaki. Bagay na ikinairita niya. Hindi siya papayag na masigitan siya nito. Natigilan naman si Ella at natakot. Wag na po Sir Dylan, malapit na pong dumating ang mama ko. Sa takot nga ni Ella, nagtatakbo ito palayo at pumasok sa may guardhouse upang magtago.
Naiintindihan naman iyon ni Dylan dahil hindi pa nga siya gaanong kilala ng bata. Bukas, kakausapin na lamang niya ang guro ni Ella. Sagot niya na lahat ng pangangailangan ng bata sa eskwelahan. Dito na rin siya mag-aabot ng allowance ng bata. Let's go, Dylan. Hindi pa ba tayo aalis? Marami pa tayong asikasuhin sa kasal. Mas priority mo pa ang batang yun kaysa sa akin. Hindi na napigilan ni Menchie ang sarili at nasigawan si Dylan na ikinatigil naman ng huli. Ngayon lang niya narinig na nagalit si Menchie nang dahil lang sa bata. Gayong alam naman ito ang sitwasyon ni Ella. Naawa ko sa bata. Hindi mo ba nararamdaman yun sa isang paslit? Ani Dylan, napairap si Menchie. Wala akong pakailam sa kanya, Dylan. Kulang na nga lang ampunin mo siya. Sinong hindi magagalit? Umalis na tayo. Late na tayo sa pupuntahan natin. Inis nitong bulyaw sa kanya. Nakalimutan na ni Menchie ang magpakabait. Sagad na ang kanyang galit. Matagal na nanatiling nakatayo lang si Dylan habang nakatingin sa nobya. Bakit parang sa ipinakita nito? Nagbago ang isip niya na pakasalan ng babae. Hay, salamat naman at nakarating din sa wakas anak. Tila reklamo ni Vanji na ina ni Serena pagbaba nito ng bus. Halatang pagod na pagod at inaantok pa. Nandito sila ngayon ni Ella sa terminal at sinundo ang kanyang ina. 1 linggo din ang lumipas bago pa ito nakaluwas ng Maynila. Kung bakit naman kasi hindi mo nalang iuwi si Ella sa Cebu at ako nang bahalang magbantay sa kanya. Kung tutuusin pwede naman, kaso nga lang hindi niya kayang malayo sa anak niya. Si Ella lang ang tanging nakakatanggal ng kanyang pagod. Kahit noong maliit pa itong iniwan sa ina, hindi niya kinaya at sinundo rin ito sa Cebu. Kahit mahirap ang buhay, nais niyang makasama ang anak para lang masigurong okay ito. Kung sa Cebu naman siya maghahanap ng trabaho, napakababa ng sahod, iba pa rin pag Manila rate. Hindi na lamang siya kumibo sa sinabi ng kanyang ina at kinuha ang gamit nito. Lola, kamusta po kayo? Agad lumapit ang kanyang anak sa abuela at ito'y nagmano, bagay na ikinatuwa ng matanda. Hay, ang laki mo na apo, parang kailan lang nung naroon ka sa akin. Bukod doon ay napakagandang bata, masayang sabi ng abuela ni Ella. Nahihiya namang umiti ang bata. Bit-bit ang bag ng ina niya, nagtungo na sila sa sakayan. 2 beses silang sumakay ng jeep bago nakarating sa apartment na kanilang tinutuluyan. Sa bahay na lamang pinakain ng kanyang ina pagdating. Total ay nakaluto na siya bago pa man nila ito sinundo ni Ella. Ngayon ay wala na siyang inaalala pa dahil may susundo na sa anak niya. Kahit na siguro gabihin pa siya sa trabaho ay okay lang. Hindi na rin siya mag-aalala kay Ella. Mama, magsisikap po ako sa pag-aaral para balang araw maging proud po sa akin ng papa ko kapag nagkita kami. Tandaan niyang minsan nang sabihin iyon ng anak niya. Hindi ito nagtanong sa kanya tungkol sa ama nito kung bakit hindi nila kasama. Subalit alam niyang umaasa ito na magkikita ang dalawa. Wala siyang naging kibo noon tungkol dito. Ayaw niyang umasa ang anak na makikita pa ang papa nito. Sa tagal ng panahon, baka nga nag-asawa na si Dylan. Gusto niya lang lumaki ng maayos ang anak at maibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Mula grade 1 hanggang nasa pangalawang baitang na si Ella, palagi itong inilalaban ng guro sa isang academic competition ng buong eskwelahan. Hindi man ito ang pinakamatalino sa lahat, ito naman ang nasasabing pinakamagaling. Sa araw na iyon, sinabi ni Ella sa kanyang ina, nalalaban siya ng math quiz sa buong school. Ang nais ni Ella, manood ang kanyang ina. Ngunit hindi ito pinayagan ng amo. Inilipat na kasi si Serena bilang katiwala ng buong paupahang unit kaya bawal siyang umabsent. Naunawaan naman ito ni Ella dahil sa trabaho ng kanyang ina. Kasama naman niya ang kanyang lola at ang sponsor niyang si Sir Dylan kaya okay lamang. Sa matagal nilang pagkakakilala at pagiging mabait nito sa kanya, ay nasabi niya sa sarili na sana si Sir Dylan na lang ang kanyang ama. Pero may GF na ito na kinatatakutan niya. Kaya ang pangarap niyang maging ama si Sir Dylan ay hanggang pangarap lamang. 7 to 9 o'clock ng umagang laban ng math quiz sa katulad niyang nasa primary level pa lamang. 9 to 11 naman ang labanan ng intermediate level. Fractions and decimal ang kanilang tema at napag-aralan na iyon ni Ella kagabi pa. Kampante nang nakaupo si Ella sa mga hanay mula sa iba't ibang eskwelahan na sasabak sa academic competition na iyon. Nabuhayan siya ng loob bigla
nang i-announce sa opening remarks na isa sa mga guest of honor ang kanyang sponsor. Nagpalakpakan pa ito nang umakyat sa stage para sa welcome inspirational message. Buong paghanga siyang nakatingin dito na hindi lamang pinansin ng masamang tingin sa kanya ng GF nito na palaging kasama ni Sir Dylan. Pagkatapos nitong mag-iwan ng nakaka-inspired na mensahe para sa kanila, nilapitan siya nito at binati. Hinawakan siya sa palad ni Sir Dylan at ngayon palang nag-congrats na ito. Sir Dylan, pwede po ba akong humingi ng favor? Tanong niya na medyo alanganin. Ngumiti naman ito. Sure, sweetie. Wika ni Dylan nakangiti. Pwede po bang payakap? Alanganin man ay sabi ni Ella. Sa halip na sumagot, ginawaran agad ito ng yakap ni Dylan. Naiiyak naman sa tuwa ang bata na yumapos sa lalaki. Walang kamalay-malay na ama nito iyon. Habang ang lola ni Ella na siyang kasama nito sa competition na yun, nakangiti lamang na tinatanaw ang kanyang apo. Pagkatapos noon, nagsimula ng math quiz bee na may ngiti sa labi ang batang si Ella. Dahil panalo ang pambato ng eskwelahang pinapasukan ni Ella, tuwang-tuwa ang lahat sa bata. Matapos ang math quiz, dinala ni Dylan ang bata sa restaurant kasama ang lola nito at pinag-order lahat ng gusto ni Ella. Totoo po, Sir Dylan, pwede akong mag-order ng fried chicken? Favorite ko po kasi yun. Nagningning ang mata ni Ella sa tuwa, napapalakpak. Hindi malaman ni Dylan kung maawa sa bata or matutuwa. Sa tingin niya kasi, bihira nitong matikman ng sinasabing paboritong fried chicken. Tumango siya at hinaplos ang buhok nito. Yes, Ella. Hindi lang fried chicken. Kahit anong gusto mo. Sabi pa ni Dylan. Habang nag-order ang dalawa, nakaupo naman ang lola ni Ella at si Menchie sa harap ng naka-reserve na mesa. Masamang nakatingin ang babae sa dalawang nasa counter. Alam mo bang nakakainis yung apo mo? Malaking abalang ginagawa niya kay Dylan. Nang hindi makatiis, ay asar na sabi ni Menchie. Napatingin naman si Aling Vanjie sa gawin ng babae. Bakit naman ho, ma'am? Wala namang ginagawang masama ang apo ko kay Dylan. Sagot naman ng matanda. Masama itong tiningnan ni Menchie. Anong wala? Hindi mo ba alam na si Dylan ang nagbabayad lahat ng expenses ng apo mo sa eskwelahan? At kung hindi dahil sa batang yan, wala kami rito ngayon. Hindi niya gugustuhin maging guest of honor sa isang academics competition. Maya naman kay sa akin at kay Dylan. Palibhasa mga hampas lupa, linta kong makasipsip. Matalas ang dilang saad nito. Hindi nagustuhan ni Vanjie ang talas ng dila nito. Sinulyapan ito ni Vanjie mula ulo hanggang paa. Kawawa si Dylan sa babaeng pinagkakatiwalaan nito. Masama naman pala ang ugali. Sa tingin ko naman, hindi nagustuhan ng apo kong lumalapit sa kanyang boss mo. Mabait na bata ang apo ko't matalino. Tugon naman ni Vanjie. Anong boss? Excuse me, boyfriend ko si Dylan. Nagulat naman si Vanjie sa pag-aakalang assistant lang ito ng lalaki. Tumayo siya at nilapitan ng kanyang apo at si Dylan. Sir Dylan, pasensya ka na ha. Kailangan na kasi naming umuwi ni Ella at tumatawag na ang anak ko, ang mama ni Ella. Sabi ni Vanjie kahit hindi naman, ayaw niya lang sa ugali ng kasama nito. Ha? Pero tita, hindi pa po nakakakain si Ella. Ang dami pa naman naming in-order. Kahit si Ella ay nalungkot bigla. Sa bahay na lang ho. Ipagluluto ko na lang ang aking apo. Panay ang sulyap ni Aling Vanjie sa gawin ni Menchie na tila hindi magandang sinabi ang babae rito. Napasunod ng tingin si Dylan sa kasintahan pero kumaway ito at ngumiti. Oo sige, kung nagmamadali kayo, ihahatid ko na lang kayong dalawa at i-take out na lang natin ang lahat ng in-order ni Ella. Okay ba yun, Ella? Baling ni Dylan sa bata. Isa pa, gusto niya ring ma-meet ang mami nito. Tatanggi pa sana si Aling Vanjie pero wala na itong nagawa nang ihatid sila ni Dylan. Lalo tuloy nagalit si Menchie. Pikang-pika na talaga ito sa batang kahati kay Dylan. Pagdating, wala naman talaga si Serena dahil gabi na itong nakakauwi. Kaya nagsinungaling na naman si Aling Vanjie na malilate lang ng kaunti. Love, marami pa tayong gagawin sa office. Pwede ba umalis na tayo? Sumungaw ang ulo ni Menchie sa bintana ng kotse. Napatingin dito si Dylan. Balak pa sana niyang intayin ang ina ni Ella para ma-meet ito
Pero next time na lang. Tutal, alam niya na ang address ni Ella. Madali na lang para sa kanyang puntahan ito. Nilapitan niya ang bata at nagpaalam. Sinabing babalik kaya natuwa ito. Kasalukuyan na itong nagpapapak ng fried chicken na kanilang tinake out at natutuwa siya rito. Pagpasok ni Dylan sa kotse, tsaka pa nakahinga ng malalim si Menchie. Ano bang gagawin niya para mawala ang batang iyon sa landas ni Dylan? Nakakaubos ng pasensya. Dumagdag pa yung lola nito. Love, ano kaya kung magbakasyon tayo? Gusto kasi ni Mama na makilala ka pero sana pagkatapos na ng kasal natin. Habang nagmamaneho si Dylan pabalik sa office, suhestyon ni Menchie. Walang kaalam-alam ang babae na kaya halos taon ng delay ang kasal nila dahil narinig niyang minsan may kausap ito sa cellphone kung bakit nagbago ang isip niyang pakasalan ito. Kausap nito ang ina. Hindi niya masyadong narinig pero sinabi nito na hintayin ng ina nitong maikasal silang dalawa. Sa kung anong dahilan, hindi niya alam. Isa pa, unti-unting nawawala ang amor niya rito nang minsan itong magsinungaling sa kanya. Nakita niyang nakipag-meet sa isang hindi kilalang lalaki si Menchie at nang tawagin niya, sinabi ng kasintahan na nasa salon ito. Bakit kailangan magsinungaling ni Menchie sa kanya kung sino ang lalaking kausap nito? Kaya nag-aantay siya ng mas malalim na rason para hiwalayan ng babae. Baka akala nito, hindi niya alam ang ginagawa ng babae kapag siya'y nakatalikod. Maging ang mainit nitong dugo kay Ella kahit wala namang ginagawang masama rito ang bata. I'm sorry, Menchie, pero busy akong tao. Hindi ako makakasama sa'yo. Ikaw na lang munang magbakasyon. Sumimangot ang mukha ni Menchie. Bakit ang unfair mo sa akin, love? Yung batang yun, kahit hindi mo kaano-ano, halos pakainin mo na sa palad mo. Akong girlfriend mo, maliit na bagay hindi mo pa mapagbigyan. Puno ng hinanakitang boses ni Menchie at matinding galit. Mabilis na itinabi ni Dylan ang sasakyan bago hinarap ang kasintahan. Lumabas din ang katotohanan na nagseselos ka sa bata. Bakit hindi, Dylan? Simula nang dumating sa buhay natin yung pesting batang yun, wala ka ng time sa akin. Palagi na lang ako nakabuntot sa'yo. Nakasunod sa utos mo. Nagmimistulang assistant mo na lang ako. Umiiyak na si Menchie. Sinamahan na nito ng pagdadarama ang boses na tila ba aping-api. Kung talagang mahal mo ko, Menchie, hindi mo iisipin yan. Mahal kita pero tingin ko, kailangan na nating maghiwalay kung hindi mo ko naiintindihan. I'm sorry. Saad ni Dylan, ito na ang tamang panahong inaantay niya, ang makipaghiwalay rito. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Dylan. Mahal na mahal kita. Huwag mo kong hiwalayan, kailangan kita please. Nagmamakaawa sa kanya si Menchie. Sinabi nitong gagawin ang lahat ng gusto niya. Kung kinakailangang tanggapin nito si Ella, tatanggapin nito alang-alang sa kanya. Hindi makapaniwala si Dylan sa mga naririnig mula sa babae. Ang gusto niya ay tanggapin nito si Ella sa simula pa lamang. Pero huli na lahat, ibang-iba sa babaeng una niyang minahal. Ang babaeng pakiramdam niya, malapit niya nang makita. Inihatid niya na si Menchie sa tinutuluyan nitong apartment kahit na ayaw nitong humiwalay sa kanya. Hindi siya nagpadala sa mga sinasabi nito. Unti-unting nawala ang damdamin niya para dito dahil na rin sa kagagawa nito. Pinakaayaw niya lang yung nagsisinungaling ito sa kanya. Humabol pa ito sa kanya habang umiiyak at yumakap. Pero tinanggal niya lang ang kamay nito. Wala na siyang pakailam sa babae. Muli siyang sumakay sa kotse at pinaharurot iyon palayo. Kita niya sa side view mirror na naglumpasa ito sa semento habang humahabol sa kanya. Naiiling na lang siya. Wow, saan galing yan? Ba't ang daming pagkain? Galak si Serena pagdating at nakita niyang may maraming pagkain na nakapatong sa mesa. 2 bucket ng chicken. May mga nakalagay din sa styro na hindi niya pa alam ang laman. Mama, nanalo po ako sa math quiz. Masayang salubong ni Ella at galak na ipinakitang tropeyo at certificate sa ina. Naiiyak naman si Serena na iyon ay hinawakan. Mabilis niyang niyakap ang anak niya. Sobrang proud siya rito, kaya naman nagsisikap siya para sa anak niya. Kaya nga nagpaalam siya sa amo na maaga na lang uuwi para ilabas ang kanyang anak, para ipasyal at pakainin sa labas. Surprise niya iyon sa mahal na anak, pero tila siya pa itong na-surprise ni Ella. Nakatingin lang si Vanjie sa mag-ina habang naiiyak na rin. Anak, proud na proud si Mama sa'yo. Kahit na hindi kita napanood kanina.
Ang puso ko kasama mo. Mahal na mahal kita. Hindi mapigilan ni Serena ang sarili at napaiyak na sa sobrang saya. Mama, wag ka na pong umiyak. Alam ko naman po yun. Nagtatrabaho po kayo para sa akin, para po sa future ko. Si Elang nagpahid ng luha ng kanyang ina. Ayaw niya itong masasaktan. Masaya lang ako, anak. Tears of joy to. Maswerte ako dahil may anak akong katulad mo. Mabait. Naiintindihan mo ang kalagayan natin. Emosyonal na sabi ni Serena, pero kinalma ang sarili. Hanggang ang iyak niya ay nawala at nauwi sa ngiti. Nagpaalam na muna sa anak na magbibihis para kumain na sila. Total, marami ng pagkain, hindi na nila kailangang lumabas at gumastos. Si Serena nang nag-display ng tropeyo ng kanyang anak sa kwarto nila kasama ng certificate nito. Katabi ang larawan nilang mag-ina sa ibabaw ng tukador. Katabi ng nakuhang tropeyo nung una itong sumali sa math quiz. Wala na siyang mahihiling pa para sa anak niya, kaya sapat na sa kanyang bata. Nangako na siyang hindi na magmamahal pa ng iba. Bagkus ay sa anak na lang niya ibibigay ang kanyang free time kaysa sa mga lalaking naghahangad na makuha ang kanyang puso. Matapos magbihis, dumiretso na siya sa kusina. Siya na lang ang inaantay ng dalawa. Inay, saan nga pala galing ito? Bakit ang dami? Tukoy niya sa mga pagkain habang paupo sa harap ng mesa. Naku anak, hindi ka maniniwala. Galing yan doon sa lalaking guest of honor kanina sa math quiz ng anak mo. Tuwang-tuwa siya kay Ella, kaya dinala niya sa fast food itong anak mo. Pero naisip kong abala sa kanila, kaya sabi ko i-take out na lang namin. Ayun, pumayag. Kwento ng kanyang ina. Sinulyapan niya ang anak na nakangiti. Anak, nagpasalamat ka ba sa kanya? Sino ba siya para makapagpasalamat naman ako? Seryoso muna siyang tinitigan ni Ella. Mama, sana wag ka pong magagalit sa sasabihin ko ha. Malungkot nitong wika sa kanya. Anak, hindi ako magagalit ng walang rason. Tsaka wala kang kasalanan. Saan naman ako magagalit? Dumukwang si Serena para haplusin ang pisngi ng anak niya. Kasi po mama, yung bumili po lahat ng pagkain ko na to, gusto ko po siyang maging papa. Tila nabasag ang boses ni Ella at binalot ng lungkot ang mukha nito. Kapwa natigilan sina Aling Vandy at Serena sa sinabi ng anak niya. Parang kinurot ang puso niya. Anak, alam mong hindi ganun kadali ang sinasabi mo. Hindi ka pwedeng basta na lamang mang-angkin ng ama. Paliwanag ni Serena sa bata. Napatango si Ella. Alam ko po yun. Masaya ako kapag kasama siya. Pinagtatanggol niya po ako mama. Binili niya lahat ng gusto ko kanina. Pakiramdam ko kapag kasama ko siya, komportable po ako. Mas lalo itong nalungkot. Napalunok si Serena na niwalang nanulas sa bibig niya. Dumating na ang araw na naghahanap na nga ng ama ang anak niya. Anong gagawin niya? Matapos kumain, ay pinatulog niya kaagad ito. Siya naman ay inayos ang mga gamit ni Ella sa bag. Naluluha siya ng maalala ang sinabi ng anak niya. Bukas, kikitain niya ang lalaking sinasabi ng anak. Kailangan itong layuan si Ella dahil sasaktan lamang nito ang kanyang anak. Matapos ayusin ang kwarto nilang mag-ina, lumabas siya dala ang iilang mga labahin na kanilang pinagbihisan para dalhin sa laundry area. Nadatnan niya pa ang kanyang ina na nag-aayos sa sala. Inay, kilala mo ba yung tinutukoy ni Ella na guest of honor nito? Bakit ganun? Parang malapit ang loob niya sa bata. Anak, matagal nang kilala ng anak mo itong lalaking to. Hindi mo ba alam na siyang nagbabayad ng lahat ng expenses ni Ella sa school? Hindi ka ba nagtataka kung bakit wala siyang hinihingi kahit na anong pang project niya? At kung ano-anong pang contribution sa school? Dahil sagot lahat ng lalaki. Nararamdaman kong mabuti siyang tao. Napatigil bigla si Serena sa paghakbang at curious na humarap sa kanyang ina. Gusto ko siyang makita. Mabilis niyang saad. Oh sige, araw-araw naman niyang pinupuntahan si Ella sa school tuwing uwian. Kung gusto mo siyang makita at makausap, ikaw ang magsundo bukas sa anak mo. Tangulang ang isinagot niya bago tumuloy sa likod bahay bitbit ang labahin. Kinahapunan nga, nagpaalam si Serena sa amo upang siyang magsundo sa anak niya. Kaya nga maaga pa lang, tinapos niya na ang lahat ng kanyang mga gawain. Pinayagan naman siya nito. Pagdating niya sa school, saktong labasan ng mga estudyante. Kasalukuyang may kausap ang anak niya at tanaw niya kung gaano kasaya si Ella.
Nakatalikod ang matangkad na lalaki, kaya hindi niya ito namukaan. Pero tila ba, pamilyar sa kanya ang matikas nitong tindig. Ella anak, tawag niya upang maagaw pareho ang atensyon ng mga ito. Si Dylan ay napalingon sa pinagmula ng pamilyar na boses. Si Ella ay bumaling ang tingin sa ina at ngumiti pa. Hindi kasi akalain ng bata na siya ang susundo dito. Pero kapwa natigilan sina Dylan at Serena nang magkatitigan. Dylan? Ganoon na lang ang gulat ni Serena nang makilala ang lalaking sinasabi ng ina. Dahil dito, binalot siya ng takot at pangamba. Takot para sa masama nitong ama. Pangamba na kunin ni Dylan ang anak niya. Serena? Si Dylan naman ay nasurpresa. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat kung bakit magaan ang loob niya kay Ella. Kaya pala ang mga mata nito tila pamilyar sa kanya dahil si Serena ang ina nito. Ibig sabihin lang nun, anak niya si Ella. Walang anumang nilapitan ni Serena si Ella at hinawakan sa kamay. Anak, umuwi na tayo, sabi ni Serena at nais umiwas kay Dylan. Mama, siya po si Sir Dylan. Mabait po siya. Palagi niya po akong pinupuntahan dito sa school. Siya po yung sinasabi ko sa iyo na gusto kong maging papa. Habang pilit hinihila palayo ni Serena ang anak, nagpumiglas naman ang bata. Wala siyang reaksyon sa sinabi ni Ella. Serena, mag-usap tayo. Maagap namang pinigilan ni Dylan sa braso si Serena kaya ito'y napatigil. Wala tayong pag-uusapan, Dylan. Mayroon. Marami kang dapat linawin sa akin. Bakit mo ko iniwan? Bakit ka lumayo? Desisyon ko yun. Wala kang pakialam. Takang-taka si Ella na nakatingala sa dalawa habang nag-uusap ang mga ito. Mama, Sir Dylan, ano pong nangyayari? Takang tanong ng bata. Mabilis na binuhat ni Dylan si Ella at dinala sa loob ng kanyang sasakyan. Saan mo dadalhin ang anak ko? Kasunod nito si Serena na nag-aalala pero hindi ito sinagot ni Dylan. Dito ka lang sa loob. Mag-uusap lang kami ng mama mo, okay? Ani Dylan sa bata na ikinatango ng naguguluhan pa rin si Ella. Nasa parking lot na sila ngayon. Si Serena ay wala nang nagawa, lalo pat para bang alam na ni Dylan na anak nito si Ella. Paano niya sasabihin hindi? Si Dylan ang nag-iisang naging bahagi ng buhay niya. Tsaka pahinarap ni Dylan si Serena upang kausapin ng masinsinan. Naiwan naman sa loob ng kotse ang nakatingin na bata sa kanila. Serena, sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba si Ella? Kaya ba magaan ang loob ko sa kanya? Mabilis na hinawakan ni Dylan ang kamay ni Serena. Naiiyak na lang si Serena nang maramdaman ang init na nagmula sa palad ni Dylan. Tumango siya bilang tugon. Hindi niya maitago na ang lalaking ito ang matagal nang hinahanap ng kanyang puso. Kung ganun, bakit? Bakit itinago mo sa akin ang katotohanan? Bakit ang tagal mong hindi nagpakita sa akin? Hinanap kita, alam mo ba? Naging emosyonal si Dylan. Dylan, natakot ako sa ama mo. Pinagtangkaan niya ang pagkababae ko. Naiiyak na pag-amin ni Serena. Mabilis itong niyakap ni Dylan, kaya napaangat sa kinauupuan niya si Ella. Napadungaw ito sa bintana ng nakabukas na kotse. May tanong sa kanyang isipan kung bakit niyakap ni Sir Dylan ang mama niya, pero naroon ang tuwa sa kanyang puso. Ibig sabihin lang nito, love ni Sir Dylan ang mama niya. Bakit pinili mong lumayo kaysa sabihin sa akin ang nangyari? Kaya kitang protektahan kay Dad. Wala na ako sa poder niya matagal na. At itinakwil ko na siyang ama ko. Hindi ko nahahayaang makalapit pa siya sa'yo. Pangako yan. Bumalik ka na sa akin. I love you, Serena. At mas lalo pang niyakap ni Dylan ng matagal ang nawalay na nobya. Pagkailang naman ang nararamdaman ni Serena dahil may mga estudyanteng dumadaan sa bahaging iyon at sila'y pinagtitinginan. Mabilis itong itinulak ni Serena at bahagyang tumingin kay Dylan. Nauunawaan naman iyon ni Dylan kaya paakbay na iginiya sa kotse ang babae. Ngayon oras na para malaman ni Ella na siya ang ama nito. Ella anak, si Dylan, siya ang papa mo. Pagdating sa kotse ay si Serena na mismo ang nagpakilala kay Dylan sa kanilang anak. Napatitig si Ella sa lalaki na may ngiti sa labi, pero kalaunan napaiyak dahil sa tuwa. Nagkatotoo kasi ang palagi niyang ipinagdarasal bago matulog na gusto niyang maging papa si Sir Dylan. Ngayon, totoo niya na itong papa. Mabilis na yumakap si Ella sa kanyang ama. Papa,
Napapahikbi ang bata sa sobrang tuwa. Anak, at sabik na nagyakap ang mag-ama. Habang pinanonood ni Serena ang dalawa, naiiyak na rin siya. Hindi niya kasi akalaing darating ang araw na makikita pa niyang muli si Dailan. Sa pagbabalik nito ngayon, wala na siyang magagawa pa kundi ang tanggapin ito kahit naroon ang takot na baka magkita na naman sila ni Mayor. Anak, simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Uuwi kayo sa akin ng mama mo ngayon din. Matapos ang matagal na yakap ng dalawa, pinahid ni Dailan ang luha ng kanyang baby girl. Hindi man niya nakita kung paano ito lumaki. Pasalamat pa rin siya dahil ngayon makakasama niya na sa wakas ang kanyang mag-ina. Opo, Papa. Masayang tugon ni Ella at yumakap na muli kay Dailan. Pahila na inilapit ni Dailan si Serena upang yakapin ng dalawa. Pareho niyang kinintalan ng halikang mga ito. Hindi lang alam ni Serena kung gaano siya kasaya sa araw na yun. Nag-uumapaw sa puso niya ang kaligayahan. Lola! Sa may pintuan pa lang ng bahay, mahahalatang masayang batang si Ella habang tinatawag ang kanyang abuela. Excited ito upang ibalita na ang taong nais nitong maging ama ay siyang ama nga nito. Ba't parang masaya ata ang apo ko? Salubong naman ng abuela ni Ella. Naiwan naman sa labas sina Serena at Dailan habang nag-uusap. Desidido talaga ang lalaki na isama ang kanyang mag-ina sa araw ding iyon sa kanyang bahay. Dailan, kung sasama kami sa iyo ngayon, may papangako mo bang walang magagalit sa amin? Sa tagal ba ng panahon, wala kang naging girlfriend? Alanganing tanong ni Serena. Actually, meron pero hiniwalayan ko na. Siguro kasi naroon yung pakiramdam na magkikita tayong muli. Nakangiting tugon ni Dailan. Sigurado ka, Dailan, ha? Tahimik ng buhay namin ni Ella. Ayoko ng gulo. Nangako si Dailan na walang sino man ang makakapanakit sa kanila, gayong kasama na nilang lalaki. Pagpasok nila sa loob, ay naikwento na ni Ella sa abuela nito ang tungkol kay Dailan na siyang ama nito. Nilinaw na lang ni Serena sa ina na dating nobyo ang lalaki. Nagpaalam na rin siya sa ina na sa araw ding yun, uuwi at sasama silang lahat kay Dailan. Ayon na rin sa kagustuhan ng lalaki. Oo naman anak, matagal nang nais ng aking apo na makasama ang kanyang ama. Kaya panahon na para maging masaya ang bata. Sumang-ayon kaagad ang kanyang ina na sumama sila kay Dailan sa araw ding yun. Excited pang nag-impake si Ella ng kanyang mga gamit, katuwang ang papa nito. Tumulong na rin siya, maging ang kanyang ina para mapadali. Hindi naman gaano karami ang damit nila, kaya saglit lamang silang nag-impake. Ayaw na rin namang ipadala ni Dailan ng mga gamit sa bahay dahil kumpleto naman sa uuwian nila. Saglit nagpaalam si Serena sa kanilang landlady at kahit paano nagpasalamat sa pagtanggap nito sa kanila. Bitbit ang bag na may lamang damit ng anak na tinungo ang kotse ni Dailan. Si Ella naman nauna nang sumakay sa kotse dahil sa sobrang excited. Ngayon niya lang ata nakita si Ella na ganito kasaya. Katuwang ang kanyang inang magdala ng mga gamit nila sa compartment ng kotse ni Dailan. Habang nasa biyahe, maraming katanungan ng anak sa ama nito na kahit abala sa pagmamaneho, matyagang sinasagot ng lalaki. Mahahalatang sabik si Dailan sa anak nito, ganoon din si Ella. At dahil alam nitong chicken ang paborito ng bata, dumaan sila sa fast food at nag-take out. Sa kotse pa lang, hindi na mapigilan ni Ella ang sarili na kumakain habang nagbabiyahe. Pagdating nila sa bahay ni Dailan, sumalubong agad ang isang katulong. Sir, nasa loob po ng bahay si Menchi at nagwawala. Ilang figurine na po ang binasag. Takot at nag-aalala ang boses ng maid. Hindi niya alam kung sino si Menchi pero kinabahan siya. Nakapasok ito sa loob ng bahay ni Dailan. Ibig sabihin, may koneksyon ito sa lalaki. Sige Manang Luz, ako nang bahala. Tulungan mo kaming maghakot ng mga gamit sa loob. Utos ni Dailan habang ibinababa nito si Ella sa kotse. Kasunod niya ang inang pumasok. Sa labas pa lang, dinig nila ang ingay na nagmumula sa loob. Tila nababasag ng mga bagay na sinasabayan ng malakas na sigaw. Kinuha ni Dailan ang kanyang cellphone at tumawag ng pulis upang ipadampot ang babaeng nagwawala sa loob ng kanyang pamamahay. Napatda pa siya nang makitang basag lahat ng mamahaling gamit niya, kasama ang kanyang Extreme 55 inches LED TV. Lasing ang babae at halatang wala sa sarili. Papa, natatakot po ako sa kanya. Pag-amin ni Ella nang makitang babaeng bruha. Anak, huwag kang matakot.
nandito si Papa. Nang makita sila ng babae, agad itong sumugod na pasuray-suray. Ikaw, pesting bata ka. Ikaw ang rason kung bakit ako iniwan ni Dylan. Duro nito kay Ella. Huwag mong duduruin ang anak ko. Wala kang alam sa sakripisyo ko sa kanya. Sa inis, hinawakan ni Serena ang hintuturo ng lasing na babae at pinilipit. Naguhumiyaw naman sa sakit ang babae. Pasalamat lang ito't hindi niya yun binali. Pero nagulat siya nang bigla nitong sabunutan. Menchi, tama na. Break na tayo. Ayaw ko na sa'yo. Sigaw ni Dylan at hinawakan ito sa braso bago kinaladkad palabas. Nagwala naman ang babae. Nakakarindi ang sigaw. Walang yaka, Dylan. Nang dahil lang sa kanilang mga salot, basta mo na lang akong iniwan. Ibinigay ko sa'yo lahat. Pagkatao ko, buong pagmamahal ko. Wala akong tinira para sa sarili ko. Katahimikan ang sunod na sigaw nito matapos marahil ilabas ni Dylan ang babae. Pero kasunod noon ang malalakas na kalampag sa gate. Pero hindi iyon binigyan pa ni Dylan ng pansin. Bagkus, dinala ang gamit nila sa loob habang ang maid kasalukuyang nagliligpit. Gusto niyang linawin kay Dylan ang lahat pero naroon ang kanilang anak. Ayaw niyang marinig ang kanilang pag-uusapan. Tahimik lang ang kanyang ina na panay ang sulyap sa kanya. Kahit ito'y nagulat sa nangyari, nag-aalala rin ito doon sa babaeng malahalimaw habang nagwawala kanina. Sa isang kwarto dinala ni Dylan ang mga gamit ni Ella. Isang malawak na silid at may malapad na kama. Ito ang magiging kwarto mo, anak. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Dylan. Nagningning na noon ang mata ni Ella. Hawak pa rin ito ang isang bucket ng fried chicken. Ang ganda po dito, Papa. Salamat po. Inilapag nito sa mesa ang hawak at sumampas sa malawak na kama at nagtatatalon pa kaya napatawa si Dylan. Sa katabing silid lang din ang kwarto ng kanyang ina. Katulad ng kay Ella ay malawak din. Dylan, hindi ako sanay sa ganitong kalaking kwarto. Pwede bang doon na lang ako sa apo ko? Baka hindi ako makatulog mamayang gabi nito. Natatawang reklamo ng kanyang ina. Wala pong problema kung ayaw nyo dito, tita. Kung saan po kayo komportable. Wika nito, tsaka inakbayan siya. Napatingin naman siya sa kamay nito. Kayo na pong bahala rito, tita. Mag-uusap lang kami ni Serena. Pagkuway iginiya na siya. Tama, kailangan nilang mag-usap dalawa tungkol sa babaeng hanggang ngayon sumisigaw pa rin sa labas ng bahay at patuloy na kinakalampag ang gate. Sinabi nito kanina sa kanyang walang manggugulo sa kanila pero gulo agad ang nadatnan niya. Pagdating nila sa silid, hinarap kaagad ni Serena si Dylan tungkol kay Menchi. Nagpaliwanag naman kaagad ang lalaki. Sinabi nito sa kanya na sinikap siyang kalimutan ng dating nobyo sa pamamagitan ni Menchi. Ngunit nagkamali ito sa pagpili ng babae dahil kahit si Ella na walang ginagawang masama dito, pinakikitaan ng masama. Maliban doon, may kinakatagpo itong lalaki. Nakatunayan, matapos niyang makipaghiwalay kay Menchi at nakipagkita ito sa lalaking yun at magdamag na magkasama ang dalawa. Pinamanmanan ito ni Dylan at may larawang hawak ang lalaki. Kung may iba siyang lalaki, bakit hanggang ngayon hinahabol ka pa rin niya? Tanong ni Serena. Dahil kailangan niya ng pera. Mapuputo lang sustento ko sa family niya. At kailangan niya ng allowance galing sa akin. Yun lang ang kailangan ni Menchi at wala ng iba. Nang malinawan si Serena, tsaka pa ito nakahinga ng malalim. Naniniwala siya sa nobyo. Wala naman siyang dapat ikatakot kay Menchi dahil kaya niya itong labanan. Tanging sama-sama lamang nitong ama na magpahanggang ngayon, hindi pa niya napapatawad at hindi niya mapapatawad kahit kailan. Dahil pinagtangkaan siya nitong pagsamantalahan. Okay, Dylan. 1 taon na lang. Mahal mo pa ba siya? Tanong ni Serena. Umiling si Dylan bago siya marahang niyakap. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito, Serena. Pagmamahal mo lang ang hinahanap-hanap ko. I love you very much. Mas mahigpit pa siya nitong niyakap. Gumanti na rin si Serena ng I love you kaya napatingin ito sa kanya nang may ngiti sa labi. Thank you, Serena. Bukas na bukas, aasikasuhin natin ang ating kasal. Pero bago yun, sisiguraduhin ko munang hindi makakapanggulo sa kasal natin si Menchi. Sabi ni Dylan habang hinahaplos ang mukha ni Serena. Tumangutango naman ang babae. Hindi nagtagal, lumabas si Dylan dahil dumating ang mga pulis na tinawagan niya kanina upang damputin si Menchi. Si Serena naman, nagpa siyang maligo dahil galing pa siyang trabaho.
Pagkatapos, tsaka niya pinuntahan ang anak niya sa kwarto. Bitiwan mo nga ako. Susumbong ko kayo sa BF ko. Paglabas ni Dylan ay sakto nang pinupusasan ang lasing na babae ng mga pulis. Pagkakita sa kanya, nagpumiglas ito pero hindi niya ito hinayaang makalapit pa sa kanya. Dahil dito, lalo itong nagdrama. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Dylan? Anong kasalanan ko sa'yo? Umiiyak ang babae. Kulang na lang humagulgol. Wala sana tayong problema kung hindi mo ko ginugulo, Menchi. Bukod sa sinira mo lahat ng gamit ko sa loob ng bahay, manluloko ka. Tsaka kinuha ang cellphone kung saan nakasave ang mga larawan ni Menchi kasama ang lalaking kalaguyo. Sa gulat, nanlalaki ang mata ni Menchi at napapailing. Hindi totoo yan. Hindi kita niloko, Dylan. Deny pa rin ng babae kahit may hawak siyang ebidensya. Kaya ayaw niyang mag-aksaya ng panahon, pinadala na lang niya ito sa mga pulis upang sa presinto na lang ito magpaliwanag. Doon ay wala na itong nagawa pa, kundi ang pumirma ng kasulatan na hindi na manggugulo pa sa kanila, kundi tuluyan niya itong ipakukulong. Kahit papaano may pinagsamahan din naman sila ng babae. Isa pa, malayo ang pamilya ni Menchi, walang tutulong na iba rito. Matapos nilang maghiwalay ni Menchi, umuwi na siya ng diretsyo. Papa! Excited naman siyang sinalubong ng anak at yumakap. Hinanap pala siya nito kanina. Hindi lang talaga siya nakapagpaalam sa kanyang mag-ina. Mabilis niyang binuhat ang anak at dinala sa sala. Mabutit dumating ka na, nakapagluto na ako. Mula sa kusina, lumapit si Serena sa kanyang mag-ama. Kanina, dinig niya ang sasakyan nito kaya nahulaan niyang sumama ito sa presinto sa mga pulis na nagdala sa ex-GF ng lalaki. Thank you, Serena. Sakto't gutom na rin ako. Nakangiting sabi ni Dylan. Pagkatapos ay sabay nilang tinungo ang kusina. Nandoon na rin ang kanyang biyanan to-be at si Manang Luz. Manang Luz, sumabay ka na po sa aming kumain. Aya ni Dylan. Alanganin pa si Manang na tumingin sa gawin ni Serena. Ayaw kasi ng dating kasintahan ni Dylan na sumasabay siya. Sabi nito ang katulong, dapat bukod daw sa pagkain. Kaya nagulat siya nang ito pa mismong naglagay ng plato para sa kanya at pinaupo siya. Ibang-iba ito. Ibang-iba ang ugali nito sa dating kasintahan ng kanyang amo. Dylan, kamusta ang lakad mo? Usisa ni Serena habang papasok sila sa kwarto. Wala nang problema, Serena. Nagkaroon kami ng kasulatan na hindi na siya manggugulo pa sa atin, na hindi na siya lalapit sa pamilya ko. Kapag hindi siya sumunod, tuluyan ko siyang ipakukulong. Dahil dito, naging panatag ang loob ni Serena. Nakatulog siya ng mangiti sa labi, sa tabi ng lalaking magpahanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya. At gumising siya kinabukasan na masayang masaya. Ganoon din si Ella. Excited siyang pumasok sa araw na yun dahil ihahatid siya sa school ng kanyang mama at papa. Isusumbong niya ang 3 bully na kumuha ng pera na bigay sa kanya noon ng ama, pero hindi naman niya iyon nakita. Ella anak, akong magsusundo sa iyo mamaya ha, hihintayin mo si papa. Yakap at hinagkan ni Dylan ang kanyang yunika iha. Opo papa, at ngumiti ang bata na bumaling sa ina. Humalik din yumakap bago patakbong pumasok sa loob ng eskwelahan. Nang mawala sa paningin nila si Ella, tsaka niya binalingan ng nobyo. Tsaka pa sila umalis upang asikasuhin ang kanilang kasal. 2 taon nang matuli na lumipas. After ng kanilang kasal ni Dylan, masaya na silang nagsasama bilang mag-asawa. Nang mabalitaang na-confine sa hospital ang ama ni Dylan. 9 na taon na rin ang huli itong makita ni Dylan, kaya bilang isang anak, nag-alala rin ito para sa ama. Na-stroke pa lang matanda nang hindi nalalaman ni Dylan at hindi man lang ito sinilip ng dating asawa. Kaya nga ang mga katulong na lang ang kasama ng lalaki na tila ba walang pamilya. Naghilom na rin siguro ang puot sa puso ni Dylan nang magpaalam ito sa kanyang dadalawin sa San Islao ang ama nitong nakaratay sa hospital. Buntis na siya noon sa pangalawang anak nila ni Dylan, kaya hindi na siya sumama kahit nagustuhin pa niya. Maselan kasi ang pagbubuntis niya, kaya nga maaga siyang pinag-resign ng asawa sa kanyang trabaho at inalagaan na lang ang kanilang panganay na si Ella. Ang kanyang ina naman nagpaalam na uuwi sa kanila upang silipin ang isa pang anak. Pinayagan naman niya ito at alam naman ni Serena na mas komportable ito sa probinsya kaysa sa Maynila. Love, hindi mo na ako makakauwi dyan ngayon. Ilalabas ko lang si Daddy sa hospital.
Baka sa bahay na lang siya magpagaling. Ikalawang araw na ni Dylan sa San Islao nang tumawag ito sa kanya. Sobrang busy din siguro nito kaya kahapon walang paramdam. Nauunawaan naman ito ni Serena. Bakit kasi hindi mo nalang dalhin dito para hindi ka na mahirapan pang umuwi ng San Islao? Suhestyon niya. Siguro naman ngayon na stroke na ang ama nito at naka-wheelchair. Hindi na ito magtatangkapan ng masama. Nadala lang siya sa ginawa nitong nakakatroma sa kanya noon at sa tagal ng panahon, napatawad niya na rin ang dating alkalde. Sigurado ka ba, Serena? I mean, okay lang sa'yo na kasama natin si Dad sa iisang bubong? Tanong ni Dylan sa kabilang linya. Wala naman kasing ibang mag-aalaga sa kanya kundi tayo lang. Ikaw din ang mahihirapan kung nasa malayo ang daddy mo. Salamat, Serena. Hindi ko akalaing mapapatawad mo pa si Dad. Kahit ako parang nadurog ang puso ko pagkatapos kong makita ang kanyang kalagayan. Thank you so much, Serena. Labis na nagpasalamat si Dylan sa kanya sa pagpayag na dalhin nito ang ama pabalik ng Maynila. Sinaayos muna nito ang mag-aasikaso sa hasyenda bago inuwi ng Maynila ang kanyang biyanan. 3 araw pa ang lumipas bago nakabalik si Dylan sa Maynila kasama ang ama. Katuwang nito si Kuya Pancho sa pagbuhat at pasakay ng wheelchair mula sa sasakyan. Kahapon pa niya ipinahanda kay Manang Luz ang kwartong uukupahin ng kanyang daddy. Sa unang kita ni Serena sa dating alkalde, nakadama siya ng awa. Bumagsak ang katawan nito. Hindi rin makagalaw ang kalahating parte ng katawan. Papa, sino po siya? Curious na tanong ni Ella na ang tinutukoy ay ang ama ni Dylan. Ella anak, siyang lolo Danny mo, ang aking ama. Pagpapakilala naman ni Dylan, nilapitan nito ang amang nakaupo sa wheelchair. Dad, alam kong gagaling kayo. Mas maraming magagaling na doktor dito sa Maynila. Patawarin niyo sana ako at kinamuhian ko kayo. Madamdaming saad ni Dylan. Nakamata lamang ang driver nilang si Kuya Pancho at Manang Luz, maging ang isang nurse na kasama ni na Dylan. Lumapit din siya sa matanda at hinawakan ng kamay nito. Pinatawad ko na po kayo, Dad, sa ginawa niyo sa akin. Magpagaling po kayo. Mabagal nitong inilinga ang muka paharap sa kanya kahit hirap na hirap ito. Tumingin sa kanyang mga mata. Kita niya ang luhang pumatak mula sa mga mata nito. Mababasa niya rin ang pagsisisi sa mga mata ng matanda. Hindi man ito makapagsalita, pilit ibinuka ang mga labi. Walang nanulas na kung ano, pero nabasa niyang ibig ipahiwatig ng lalaki. Alam niyang nagpapasalamat ito sa kanya. Lolo, gusto ko po kayong makalaro kaya magpagaling po kayo Lumapit si Ella at hinaplos ng munting palad nito ang pisngi ng abuelo. Lalong naglandas ang mga luha ng matanda nang hirap tumingin kay Ella. Sa pagkakataong iyon, yakap na ito ng apo. Nagkatinginan sila ni Dylan na parehong nakangiti bago itinulak ng nurse ang wheelchair ng kanyang biyanan patungo sa kwarto nito. Maganda ang naging plano ni Dylan na patignan ito sa ibang doktor para mas mapaaga ang paggaling ng kanyang biyanan. Ang mahalaga, masaya na ito ngayon dahil napatawad na nila ni Dylan at hindi na ito nag-iisa sa buhay. Nandito silang kasama ng matanda at ang apo nito. Magaan na rin sa kanilang pakiramdam mag-asawa na wala silang kahit na ano pa mang galit sa ama. Minsan ang pagpapatawad ang pinakamahirap na bitawan sa tao. Mahirap, hindi ganoon kadali at ang pagpapatawad nararapat lang sa taong tunay na nagsisisi sa kanyang mga naging kasalanan.